Habang umiinom ang babae, bigla siyang nakarinig ng boses sa kanyang isipan. Paglingon niya, nakita niya ang lalaking umiinom ng beer, hindi gumagalaw ang labi nito, ngunit malinaw pa rin niyang naririnig ang iniisip nito. Kasabay nito, naramdaman niya ang matinding lungkot at pagkakasala ng lalaki, na para bang siya mismo ang nakararanas. Doon niya napagtanto na mayroon siyang misteryosong kakayahang makabasa ng isip at makaramdam ng emosyon ng iba. Nagsimula ang kwento kay Scarlett, isang dating sikat na idol na kalaunay naging isa sa pinakasikat na batang aktres. Kahit 40 kilo lamang ang kanyang timbang, araw-araw pa rin siyang mahigpit na nag-ehersisyo. Isang araw, nang umakyat siya sa timbangan, nakita niyang nadagdagan siya ng 500 gramo. Halos ikabalo niya ang nakita. Tahimik lamang na nakinig ang kanyang manager habang ibinubuhos niya ang kanyang galit dahil ito rin ang nagpumilit sa kanya noong nakaraang araw na kumain ng 5 pirasong gimbap. Nag-alala kasi itong baka kulang ang kanyang kinakain at mawalan siya ng lakas sa trabaho. Napakalaki ng pagpapahalaga ni Scarlett sa kanyang itsura dahil nalalapit na ang isang malaking film festival kung saan magsasama-sama ang mga pinakasikat na artista sa red carpet. Determinado siyang mapanatili ang kanyang perpektong anyo upang maging sentro ng atensyon. Pagsapit ng araw ng film festival, nagsuot siya ng isang mahaba at emerald green na damit na may mga buton sa harapan na lalong nagbigay diin sa kanyang elegante at kahanga-hangang kagandahan. Habang papunta sa venue, nabasa niya ang isang artikulong ikinukumpara siya sa umuusbong na batang aktres na si Angela. Si Angela ang pinakamalaking karibal ni Scarlett sa kasalukuyan. Nangako pa ang kanyang kinatawan na ayusin ang schedule upang makalakad siya sa red carpet pagkatapos ni Angela. Isa ito sa mga paraan ng mga artista upang magpaligsahan sa kasikatan dahil ang huling naglalakad sa red carpet ang kadalasang nakakakuha ng pinakamaraming atensyon. Samantala, ang mga naunang lumalakad ay unti-unti nang nalilimutan at nagiging tila background na lamang. Ngunit habang nasa biyahe, nakatanggap si Scarlett ng masamang balita. Hindi pala naayos ng kanyang kinatawan ang nais niyang pagkakasunod-sunod sa red carpet. Ibig sabihin, siya ang mauunang maglakad at si Angela ang lalabas pagkatapos niya. Agad siyang tumutol at halos mabaliw sa inis. Tinawagan niya ang kanyang kinatawan upang singilin ito sa nangyari. Dahil sa kanyang pagiging mapagmataas na artista, wala siyang pakialam kahit si Representative Kim pa ang namamahala sa kanilang kumpanya. Hindi siya nag-atubiling sermonan ito dahil sa kakulangan ng kakayahan at sa kabigwang impluensyahan ang mga organizer ng film festival. Gayunpaman, kahit gaano pa siya magalit at magsalita ng masasakit, wala pa ring nagawa ang kanyang kinatawan upang baguhin ang sitwasyon. Kalaunan, tumigil siya sa pagrereklamo at napagtantong siya na lamang ang makakagawa ng paraan. Inutusan niya ang kanyang manager na magpakalat ng balitang na aksidente sila sa daan upang maging kapanipaniwala ang kanyang pagkalit. Determinado siyang makalakad sa red carpet pagkatapos ni Angela. Hindi nagtagal, nabasa rin ni Angela ang balita tungkol sa diumanoy aksidente ni Scarlett. Bahagya lamang siyang umiti dahil alam niyang bahagi lamang iyon ng plano ni Scarlett. Gayunpaman, handa siyang harapin ito. Bago magsimula ang red carpet, buong kumpiyansang naglakad si Angela habang walang tigil ang pagpitik ng mga kamera ng mga reporter. Makalipas lamang ang 5 segundo, dumating ang sasakyan ni Scarlett. Pagkababa pa lamang niya, agad na lumingon ang lahat ng kamera mula kay Angela patungo sa kanya. Inakala ni Scarlett na siya na ang tunay na nagwagi sa gabing iyon. Ngunit biglang huminto si Angela habang naglalakad. Nagkatinginan silang dalawa, saka lumapit si Angela at inakbayan si Scarlett na para bang napakalapit nilang magkaibigan. Dahil dito, nagkagulo ang mga reporter at sunod-sunod silang kinuhanan ng litrato. Sa huli, pareho silang naging sentro ng atensyon. Sa katunayan, dati silang magkasama sa isang idol group bago naging artista si Angela. Nang umatras si Angela upang magbigay daan, umatras din si Scarlett. Walang isa man sa kanila ang gustong magpatalo. Kung kaya ng isa na umarte sa harap ng media, kaya rin yon ng isa. Pagpasok nila sa bulwagan, magkatabi silang pinaupo. Akala ng lahat ay malapit silang magkaibigan, ngunit sa loob-loob ni Angela ay matinding galit ang nararamdaman niya kay Scarlett. Noong miyembro pa sila ng isang idol group, si Scarlett lamang ang minahal ng mga tagahanga. Siya ang pinakamaganda at pinakamahusay sumayaw at kumanta. Dahil dito, natabunan ng iba pang miyembro. Sa katunayan, tumagal lamang ang grupo dahil kay Scarlett. Ngunit nang magpasya siyang umalis upang mag-artista, tuluyan nang nag-disband ang kanilang grupo. Labis iyong ikinalungkot ng ibang miyembro. Upang makaganti kay Scarlett, pumasok din si Angela sa pag-artista. Hindi niya inaasahang sisikat din siya sa industriyang iyon. Mula noon, iisa na lamang ang kanyang layunin ang talunin si Scarlett. Pareho silang nominado bilang Best Young Actress. Halos sigurado na si Scarlett na siya ang mananalo, ngunit nang banggitin ng host ang pangalan ng nagwagi, si Angela ang tinawag. Pag-uwi ni Scarlett, tuluyan siyang bumagsak at umiyak ng husto. Sobra niyang pinaghirapan ang bawat proyekto sa nakalipas na mga araw hanggang sa magkasakit siya, ngunit sa huli ay napunta pa rin ang parangal sa kanyang karibal. Tahimik lamang na nagtuturuan ang kanyang manager at si Representative Kim, ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lapitan siya. Nagulat na lamang sila nang makita nilang nakatayo na pala si Scarlett sa likuran nila. Akala nila ay pagsasabihan sila nito, ngunit sa halip ay dumiretso siya sa kusina at nagsimulang magluto ng iba't ibang masasarap na pagkain. Kahit superstar siya, napakahusay niyang magluto. Ngunit kahit gaano kasarap ang kanyang mga inihanda, hindi pa rin makangiti ang dalawa. Alam nilang isa lamang iyon sa mga paraan ni Scarlett upang pahirapan sila. Pinilit niya silang ubusin ang lahat ng pagkain nasa mesa. Matapos silang mabusog ng husto, saka lamang niya sinabi na magdedesisyon siya kung paparusahan sila o hindi.
Bago iyon, tinanong muna niya kung mas magaling nga ba talagang umarte si Angela kaysa sa kanya. Gusto niyang makarinig ng tapat na opinyon mula sa dalawang taong pinagkakatiwalaan niya upang mapabuti ang kanyang pag-arte. Nangako siyang hindi siya magagalit kahit ano pa ang sabihin nila. Hindi madaling malinlang si Representative Kim. Kilalang-kilala na niya si Scarlett, kaya puro papuri lamang ang kanyang sinabi upang hindi ito magalit. Ngunit iba ang manager. Totoo itong naniniwala na dapat malaman ni Scarlett ang katotohanan. Kaya direkta niyang sinabi na masyado itong matigas umarte at walang emosyon. Para lamang daw itong nagbabasa ng script at hindi tunay na nararamdaman ang lungkot o saya ng karakter. Dahil dito, hindi niya na ipapakita ang tunay na kaluluwa ng kanyang ginagampanang papel. Habang nakayuko ang manager sa mesa at nagbibigay ng kanyang puna, wala nang nagawa si Representative Kim upang pigilan siya. Pagkarinig ni Scarlett sa mga salitang iyon, agad niyang isinaksak ang kutsilyo sa nilulutong manok. Pagkatapos nito, pinilit niyang ubusin ng dalawa ang lahat ng pagkain bago niya sila pinayagang umuwi. Hirap na hirap si Representative Kim at sinabi pa nitong kailangan muna niyang bumili ng gamot sa panunaw. Kinagabihan, hindi makatulog si Scarlett. Paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ng kanyang manager na wala siyang kaluluwa sa pag-arte at kulang siya sa emosyon at empatya. Ngunit kakaunti lamang ang nakaalam na ang kanyang malamig na personalidad ay bunga ng kanyang malupit na pagkabata. Bata pa lamang siya ay itinulak na siya ng kanyang ina sa mundo ng showbiz. Isang beses, habang nagsushoot sila ng isang commercial, nakalimutan ng isa pang batang artista ang kanyang linya. Inosenteng ipinaalala iyon ni Scarlett kaya naging maayos ang takbo ng shooting. Ngunit sa halip na purihin siya, hinila siya ng kanyang ina sa isang tabi at pinagsabihan. Sinabi nitong hindi siya dapat tumulong sa iba. Dapat daw ay hinayaan niyang magkamali ang kapwa-artista dahil baka siya pa ang mapiling kapalit nito. Itinuro rin ng kanyang ina na kung gusto niyang magtagal sa showbiz, kailangan niyang matutong huwag makialam sa ibang tao. Kapag lagi raw siyang tumutulong sa iba, siya ang maiiwan. Sinunod ni Scarlett ang itinuro ng kanyang ina. Nang bigyan siya ng candy ng batang aktres bilang pasasalamat, agad niya itong itinapon sa lupa. Mula noon, tuluyan nang naging malamig ang kanyang personalidad. Kinabukasan, muling nagkita sina Scarlett at Angela sa makeup studio. Gaya ng dati, hindi nawala ang tensyon sa pagitan nila. Hindi man sila lantaran kung magbangayan, halata pa rin ang kanilang kompetisyon. Pagkaalis ni Angela, sinimulan ng isang makeup artist na siraan ito. Sinabi nitong nakuha lamang daw ni Angela ang kanyang award dahil sa espesyal na relasyon nito sa isang producer. Hindi pa man natatapos ang paninira nito ay agad na pinigilan ni Scarlett. Diretso niya itong tiningnan at sinabing ayaw na ayaw niyang makarinig ng paninira laban sa ibang tao. Samantala, labis ang sakit ng ulo ni Representative Kim dahil ayaw tanggapin ng mga mahuhusay na direktor si Scarlett sa kanilang mga proyekto. Kahit gaano pa siya kasikat, iisa ang reklamo ng lahat, masyado siyang matigas umarte at kulang sa natural na emosyon. Nagbigay ng mungkahi ang sekretarya ni Representative Kim. Ayon dito, dapat sumailalim sa therapy si Scarlett dahil kadalasang ang mga taong nahihirapang makaramdam ng emosyon ay may malalim na sugat mula sa kanilang nakaraan. Noong una, tumanggi si Scarlett dahil naniniwala siyang mga baliw lamang ang nangangailangan ng therapy. Ngunit nang ipaliwanag ni Representative Kim na may kakayahan ang psychologist na tulungang maunawaan at mailabas ang nakatagong emosyon ng isang tao, pumayag siyang subukan ito kahit isang beses. Doon niya nakilala si Marvin, isang kilalang psychological counselor na may kakaibang paraan ng pagpapayo. Sa halip na hikayatin ang kanyang mga pasyente na mag-isip lamang ng positibo, tinutulungan niya silang harapin ang kanilang pinakamadilim na emosyon. Kapag may batang biktima ng pambubuli, hinihikayat niya itong isipin na nilalabanan at tinatalo nito ang mga nanakit sa kanyang isipan. Para kay Marvin, hindi dapat takasan ng emosyon kundi harapin ito. Sa kasalukuyan, nagsimula ang counseling session ni Scarlett. Matapos siyang tanungin ng ilang simpleng tanong at papiliin ng mga baraha, sinabi ni Marvin na isa siyang taong may napakatibay na mental defense at may tendensyang kontrolin ang ibang tao. Ipinaliwanag niyang ginagawa niya yon upang magmukhang matatag at hindi madaling masaktan. Kahit wala pang sinasabi si Scarlett tungkol sa kanyang nakaraan, nahulaan agad ni Marvin na may kinalaman ang kanyang mga magulang sa trauma na dinadala niya mula pagkabata. Noong una ay mariing itinanggi ni Scarlett ang lahat. Sinabi niyang masaya at maayos ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya nalinlang ang isang profesional na psychologist. Matapos siyang hikayatin ni Marvin na magsabi ng totoo, sinabi nitong natatakot siyang mag-isa tuwing umuulan dahil minsan na siyang ikinulong sa isang silid noong bata pa siya. Bahagyang natigilan si Scarlett, ngunit tumanggi pa rin siyang umamin. Dahil dito, hinayaan muna siya ni Marvin na manatili ng mag-isa sa silid upang pag-isipan ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nawalan ng kuryente habang malakas ang ulan. Dahil sa dilim, bumalik ang trauma ni Scarlett. Kasabay nito, aksidenteng nag-lock ang sirang pinto ng silid mula sa loob. Nanginginig siya sa matinding takot habang walang tigil na hinahampas ang pinto at sumisigaw upang makahingi ng tulong. Hindi niya alam na matagal nang sira ang pintong iyon at hindi pa naipapaayos ni Marvin. Ngayon, napilitan si Marvin na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at malakas na sumugod sa pintuan upang mailigtas ang pasyente. Matapos ang isang malakas na paghampas, sa wakas ay bumukas ang pinto. Sa loob, nakaupo si Scarlett sa isang sulok. Hinal na hinal siya at halos hindi makahinga. Bumabalik sa kanyang isip ang masasakit na alaala ng pag-abandona sa kanya noong bata pa siya. Mahinahon na ginabayan ni Marvin ang emosyon ni Scarlett. Dahan-dahan niyang sinunod ang mga utos ni Marvin at huminga ng mabagal sa bawat bilang. Talagang gumana ito. Unti-unting humupa ang takot niya at bumalik sa normal ang kanyang paghinga.
Ngunit matapos ang matinding takot, tuluyan siyang natulala at nawalan ng malay. Agad na dinala si Scarlett sa ospital. Nagmamadaling dumating si Representative Kim upang bisitahin siya. Mas nag-aalala pa siya kay Scarlett kaysa sa sarili niyang anak. Galit niyang hiniling na idemanda si Marvin dahil sa takot na naidulot nito sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahang si Scarlett mismo ang maninindigan para kay Marvin. Sinabi niyang isa lamang iyong normal na aksidente at wala itong ginawang masama sa kanya. Napagtanto naman ng manager na may kakaibang nangyari kay Scarlett. May eksena sa script na ipinapapraktis ng direktor sa kanya, ngunit bago ang insidente ay hindi niya maipakita ang ekspresyong gusto ng direktor. Ngayon, napansin ng manager na mas mahusay na si Scarlett magsalita. Ang dahilan ay nailalagay na niya ang kanyang damdamin sa kanyang mga linya. Samantala, nakaupo si Marvin sa labas ng hallway ng ospital. Hindi siya naglakas loob na pumasok sa silid upang dalawin si Scarlett. Nag-aalala siya at iniisip kung ayos lang ba ito. Hindi inaasahan ni Scarlett na may kakaibang mangyayari. Habang nakaupo siya at nagbabasa ng script, bigla niyang narinig ang isang boses na nagtatanong kung ayos lang ba siya. Nalilito siyang tumingin sa paligid ng silid, ngunit tulog lamang ang kanyang manager. Tinawag niya ito at tinanong kung ito ba ang nagsalita kanina. Itinanggi iyon ng manager at sinabing wala siyang alam dahil tulog siya. Dahil nahihiya, pinalabas ni Scarlett ang manager. Ngunit dahil umuulan noon, natakot siyang mag-isa. Kaya hiniling niyang samahan muna siya nito hanggang sa makauwi siya. Samantala, pumunta si Marvin sa paborito niyang kainan upang humingi ng tulong tungkol sa pasa sa kanyang braso. Nakuha niya iyon nang sirain niya ang pinto upang mailigtas si Scarlett. Galit na galit siya dahil sa bawat galaw niya ay sumasakit ito, kaya para siyang isang lalaking napakarupok habang nagrereklamo. Pagkagaling sa ospital, agad na bumalik sa trabaho si Scarlett. Espesyal na inayos ni Representative Kim ang meeting nila ni Director Mon upang pag-usapan ang lead role sa paparating na pelikula. Sikat na direktor si Director Mon at pangarap ng maraming batang aktres na makatrabaho siya. Ngunit hindi inaasahan ni Scarlett na naroon din sa meeting ang kanyang mortal na kaaway na si Angela. Mas halata ring pabor si Director Mon kay Angela. Tinanong ni Director Mon si Scarlett kung alin sa kanyang mga gawa ang paborito niya at bakit. Agad niyang binanggit ang Island of Solitude. Sinabi niyang gustong-gusto niya ang desperasyon ng bida, lalo na kapag kailangang mabuhay ng karakter sa gitna ng lahat ng paghihirap. Natawa si Director Mon dahil akala niya ay kabisado lang ni Scarlett ang script at sumagot lamang upang magpa-impress. Sinabi niyang hindi pa nito talaga naintindihan ang pelikula dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa kawalan ng pag-asa kundi sa masamang pagnanasa ng tao na handang tapakan ang iba upang mabuhay. Hindi nagustuhan ni Director Mon si Scarlett. Para sa kanya, hindi pa ito nakaranas ng totoong hirap sa buhay kaya akala nito ay palagi siyang tama. Hindi lamang siya umiwas na makatrabaho ito, ininsulto rin niya ang pag-arte ni Scarlett. Sinabi niyang ang mga nakaraang pelikula nito ay nakuha lamang dahil sa pera. Umabot na sa hangganan ang pasensya ni Scarlett. Umiti siya at tinanong si Director Mon kung gusto ba siya nito o hindi. Nagulat ang direktor at halos mabilaukan sa iniinom nitong tsaa. Nagpatuloy si Scarlett at sinabing kaunti lang naman ang nagkakagusto sa kanya. Para mapansin siya, sinasadya lang siya nitong kontrahin. Hindi siya natakot at hindi nag-atubiling sagutin ang direktor. Sa tabi niya, pawis na pawis si Representative Kim, ngunit wala siyang magawa. Tiwala si Scarlett sa kasikatan niya. Sinabi niyang ang mga direktor noon ang nag-aaya sa kanya upang madagdagan ang atensyon at kasikatan ng kanilang mga pelikula. Hindi niya kailangang gumastos para bumili ng mga role. Bukod pa roon, wala siyang interes na makatrabaho ang isang direktor na hindi naman talaga nauunawaan ang sariling pelikula, gaya ni Director Mon. Muli niyang iginiit na ang Island of Solitude ay isang pelikula tungkol sa kawalan ng pag-asa. Upang maprotektahan ang sariling buhay, kailangang piliin ng bida ang pinakadesente niyang paraan kahit pa may matapakan siyang iba. Kapag naipit na ang tao at wala ng pag-asa, doon lumalabas ang pinakamadilim na galit at pagnanasa ng bida. Para kay Scarlett, isang direktor na ipinanganak na may gintong kutsara tulad ni Director Mon ay hindi kailanman makaunawa sa kawalan ng pag-asa na sinasabi niya. Maging si Angela ay nabigla nang marinig niyang tinuwid ni Scarlett si Director Mon. Tahimik lamang siyang natawa. Pagkatapos pagsabihan ng direktor, umalis si Scarlett sa nakakasakal na silid. Hindi niya inaasahan na ang pagsabog niyang iyon ang dahilan upang tingnan siya ni Director Mon sa ibang paraan. Sa labas, nagmakaawa si Representative Kim na bumalik si Scarlett at humingi ng tawad sa direktor. Natatakot siyang baka mawalan na sila ng paraan upang mabuhay sa industriya. Ngunit hindi natakot si Scarlett. Mayaman siya at kaya niyang bilhin ang anumang papel na gustuhin niya. Nasa kanya na lamang kung tatanggapin niya ito o hindi. Pagkaalis ni Scarlett, nakatanggap ng tawag si Representative Kim mula sa ina nito. Nasa Amerika ang ina ni Scarlett, ngunit tuwing malapit nang matapos ang kontrata ng kanyang anak, palagi siyang tumatawag kay Representative Kim upang ipagpatuloy ang extension ng kontrata. Samantala, may isang babaeng naglilinis ng gusali nang pumasok ang isang lalaki. Napansin nito ang mga mansa ng kape sa sahig na hindi pa nalilinis. Nagalit siya at pinagalitan ng husto ang tagapaglinis. Wala nang nagawa ang babae kundi humingi ng tawad. Ngunit bigla niyang naalala na ang lalaking iyon pala ang manlolokong nagnakaw ng pera niya noon. Pinaniwala siya nito sa mga pangakong kikita siya sa isang investment. Ibinigay niya ang lahat ng pera niya, ngunit nang malaman niyang naloko siya, nagmakaawa siyang ibalik ang pera. Sa halip, itinulak at sinipa lamang siya nito. Dahil sa lalaking iyon, naghihirap ang buhay niya ngayon. Matagal niyang tiniis ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, pumasok sa isip niya ang matinding pagnanais na maghiganti.
Hindi nagtagal, mabilis na tumakbo ang sekretarya ni Marvin upang ipakita sa kanya ang isang breaking news. May nangyaring seryosong pagpatay. Isang babae ang umatake sa isang lalaki sa elevator. Nakilala ni Marvin ang babae. Isa siya sa mga pasyenteng ginabayan niya sa psychological counseling. Pinayagan niya itong gamitin ang kanyang imahinasyon upang salakayin sa isip ang mga taong nagdulot sa kanya ng sakit. Nalaman din niyang niloko ito ng isang lalaki at kinuha ang lahat ng pera nito. Ngayong totoong kumilos ang babae laban sa lalaking iyon, labis na nataranta si Marvin. Iniisip ng press na siya ang nag-udyok sa dalaga upang maghiganti. Hindi niya maiwasang masangkot sa kasong ito. Agad siyang inimbitahan ng mga pulis sa himpilan upang magbigay ng pahayag. Samantala, nakaupo si Angela ng mag-isa sa isang malawak na bahay habang umiinom. Sinisisi niya ang sarili kung bakit siya naging masyadong padalos-dalos. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag na napili si Scarlett bilang female lead sa paparating na pelikula ni Director Mon. Akala ng lahat ay si Angela ang mananalo, ngunit sa huli ay tinanggihan siya ng direktor dahil hindi raw siya kasing kakaiba ni Scarlett. Sa mga sandaling iyon, tumakbo ang kanyang katulong upang ibalitang umatras na ang pinakamalaking sponsor ni Angela. Sobrang sakit nito para sa kanya, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang galit at lakas sa pagpapagalit sa kanyang katulong. Samantala, naghihintay si Scarlett upang pumirma ng kontrata kasama si Director Mon. Pagpasok niya sa silid, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Noong isang araw lamang, abala pa rin ang assistant sa paningiran ng ibang tao. Sa oras na yon, tahimik siyang nakaupo sa isang internet cafe upang magsulat ng artikulo tungkol kay Scarlett. Inamin niya sa artikulo na dati siyang nagtrabaho para kay Scarlett. Ayon sa kanya, sobrang init ng ulo ni Scarlett at napakahirap nitong pakisamahan. Lagi raw niyang tinitiis ang mabibigat na pambabastos nito na naging dahilan upang malungkot ang kanyang isipan. Bago niya pindutin ang buton para i-post ito, naalala ng assistant na bago siya naging assistant ni Angela, dati siyang hairstylist ni Scarlett. Noong humingi siya ng leave, galit na galit si Scarlett. Gayunpaman, nagpadala pa rin ito ng malaking halaga upang suportahan ang pagpapagamot ng kanyang ina. Habang iniisip iyon, nakaramdam siya ng kaunting konsensya kay Scarlett. Ngunit sa huli, pinindot pa rin niya ang buton upang i-post ang artikulo. Ilang oras lamang matapos iyon, kumalat ang anonymous post na may kasamang masasamang edited videos. Direkta nitong itinulak si Scarlett sa gitna ng kontrobersya. Nagalit ang mga netizen at nanawagang i-boycott si Scarlett upang makuha raw ng maliit na assistant ang hustisya. Sa puntong iyon, kakapirma pa lamang ni Scarlett ng kontrata kay Director Mon. Nang masara na ang pinto, biglang tumakbo papasok ang sekretarya ng direktor at ibinalita ang eskandalo tungkol kay Scarlett. Nagulat sina Representative Kim at Scarlett nang makita nila ang matalim na tingin ni Director Mon. Pagkatapos nilang mapanood ang video kung saan sinisigawan ni Scarlett ang kanyang assistant, agad na nakilala ni Representative Kim na ang assistant na yon ay si Jopay. Sa video, kitang-kita ang galit ni Scarlett, ngunit na-edit na ang bahaging nagpapakita kung bakit siya nagalit. Gusto sanang tawagan ni Scarlett si Jopay upang magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Representative Kim dahil baka isipin ng publiko na sinusubukan niyang takutin ang biktima. Lalong lumala ang sitwasyon. Makalipas lamang ang ilang minuto, kumalat na sa mga pahayagan ang balita. Agad na kinansela ng malalaking kumpanya ang kanilang mga kontrata kay Scarlett. Bigla na lamang sabay-sabay na tumunog ang lahat ng telepono sa silid. Sa kabilang linya ay ang mga galit na partner na humihingi ng bayad kay Scarlett dahil sa breach of contract. Nawala ng pag-asa si Scarlett. Sa loob ng isang gabi, ininom niya ang lahat ng beer. Kahit naroon ang manager upang aliwin siya, parang wala pa rin itong epekto. Sa ngayon, wala siya sa kondisyon upang gumawa ng kahit ano. Samantala, bumalik ang kwento kay Marvin. Lumabas siya sa presinto pagkatapos magbigay ng pahayag. Wala siyang legal na pananagutan, ngunit hindi siya masaya. Pumunta siya sa kulungan upang bisitahin ang babaeng pasyente na si Sandra. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang gwardiya at sinabi sa kanya na tumanggi si Sandra na makipagkita. Dahil wala ng beer sa bahay at ayaw bumili ng manager, kinailangan ni Scarlett na lumabas sa convenience store sa kalagitnaan ng gabi upang bumili ng beer. Habang umiinom siya, may narinig siyang boses na bumubulong. Iniisip ng boses kung dahil ba sa maling payo niya ay itinulak niya si Sandra sa sitwasyong wala ng labasan. Natakot si Scarlett. Hindi niya alam kung kaninong boses ang naririnig niya sa kanyang isip hanggang sa lumingon siya sa kaliwa at nakita si Marvin na umiinom din ng beer doon. Malinaw niyang nakita na hindi bumubuka ang bibig nito, ngunit patuloy pa rin niyang naririnig ang boses nito. Sa puntong iyon, isang mas kahangahangang himala ang nangyari. Tila nararamdaman ni Scarlett ang kasalukuyang emosyon ni Marvin. Bigla siyang naiyak. Hindi komportable ang kanyang puso at parang humahapdi ang kanyang lalamunan na tila labis siyang nabigo sa sarili. Natukoy ni Scarlett na iyon ang nararamdaman ni Marvin. Gusto nitong umiyak, ngunit hindi nito magawa. May dala itong mabigat na pagkakasala. Umuwi si Scarlett at natulog ng mahimbing. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano niya natuklasang mayroon siyang kakayahang makabasa ng isip. Mula nang tumanda siya, hindi na siya kailanman umiyak. Ang pagluha niya kahapon ang unang beses na umiyak siya sa edad na 30. Samantala, nang magising si Marvin, nalaman niyang nasa bahay siya ng may-ari ng karinderya. Dahil sobrang lapit ng relasyon ng dalawa, nagsimulang maghinala ang asawa ng may-ari na baka may relasyon sila. Naiinis itong tumingin kay Marvin. Ipinaliwanag naman ng may-ari na noong nakaraang gabi, bigla na lamang nawalan ng malay si Marvin sa harap ng convenience store. Tinawagan niya ito, ngunit si Scarlett ang sumagot.
Matagal pa bago dumating ang may-ari, at nang makarating siya roon, nakita niyang binabantayan pa rin ni Scarlett si Marvin upang matiyak na ligtas ito. Naalala ni Marvin ang sinabi ni Scarlett noong gabi na hindi siya umiyak, ngunit ang totoo ay si Scarlett ang umiyak para sa kanya. Akala niya ay nakiramay lamang ito sa kanya. Sa muling pagpirma ni Scarlett ng kontrata sa management company, nagulat siya nang malaman niyang nabawasan ang kanyang kita at naging 30% na lamang. Dati ay 70% ang bahagi niya, kaya pumayag siyang makipagtrabaho sa kinatawang iyon. Ngunit ngayong bumagsak ang kanyang sitwasyon, agad siyang pinagsamantalahan. Galit na galit si Scarlett at sinabi niyang gagawa siya ng bagong bersyon ng kontrata. Sinabi niyang babangon siya at ipapaalam iyon sa kanila. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumawag ang kanyang ina upang magtanong, ngunit tumanggi si Scarlett na sagutin ang telepono. Sa mundong ito, wala siyang kinatatakutan maliban sa kanyang otoritaryang ina. Akala ni Scarlett, matapos niyang ideklara ang kanyang kalayaan, marami ang tatawag upang makipag-collaborate sa kanya. Ngunit ilang oras siyang naghintay at ang natanggap lamang niyang tawag ay alok tungkol sa pagbebenta ng lupa. Kinailangan niyang kontakin ang manager upang itanong kung may gustong makipag-collaborate sa kanya. Sinabi ng manager na wala rin. Pinayuhan siya nitong humingi ng tawad kay Representative Kim dahil sa ngayon, ang entertainment company na lamang ang may interes pa ring makipagtulungan sa kanya. Hindi pumayag si Scarlett. Kaya makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng text na nagsasabing babawiin ni Representative Kim ang apartment na yon sa kanya. Kinabukasan, napilitan siyang maghanap ng bagong tirahan. Samantala, pumunta ulit si Marvin sa bilangguan, ngunit ayaw pa rin siyang makita ni Sandra. Kaya umuwi siyang bigo. Kinabukasan, masayang inililigpit ni Scarlett ang kanyang gamit upang lumipat sa bagong bahay. Ngunit pinigilan siya ng isang babaeng nagpakilalang katulong sa bahay na iyon. Sinabi nitong pag-ari iyon ng isang malaking boss na nasa ibang bansa at hindi ito ibinebenta kahit kanino. Ang taong nagbenta raw sa kanya kahapon ay isang scammer. Hindi makapaniwala si Scarlett. Akala niya ay nakatagpo lamang siya ng isang praning at baliw na babae hanggang sa makita niyang may iba pang bumili ng bahay at naloko rin tulad niya. Nag-hire pa sila ng malaking truck upang ilipat ang lahat ng kanilang gamit. Nang gabing iyon, nakapasok si Marvin sa presinto ng pulisya at hinanap ang pulis na dati niyang nakausap upang humingi ng payo. Gusto niyang pakiusapan ito na tulungan siyang makausap si Sandra sa bilangguan dahil tuwing pumupunta siya roon ay tumatanggi itong makita siya. Kasabay nito, naroon din si Scarlett sa presinto upang magsumbong tungkol sa panlolokong nangyari sa bahay. Sa likod ng kanyang itim na salamin ay makikita ang madilim niyang mga mata at pagod na mukha dahil umiyak siya buong gabi. Sinamantala ng babaeng nakaupo sa tabi niya ang pagkakataon upang kunan siya ng larawan, ngunit nahuli ito ni Scarlett. Hiniling ni Scarlett na burahin ang larawan, ngunit ayaw ng babae. Sinabi pa ng ibang pulis sa presinto na sobra naman ang reaksyon ni Scarlett. Larawan lamang daw iyon at wala namang dapat palakihin. Dahil nasira na ang karera ni Scarlett, napasok siya sa sitwasyong mag-isa na lamang siya at wala nang nagpoprotekta sa kanya. Dahil dito, gustong-gusto nang umiyak ni Scarlett. Sa mismong sandaling planong i-post ng babae ang larawan niya upang kutyain siya, biglang lumitaw si Marvin at inagaw ang telepono nito. Ipinaliwanag niya ang batas at sinabing nilabag nito ang privacy ng ibang tao. Kapag nagdulot iyon ng pinsala sa taong kinuna ng larawan, maaari siyang pagmultahin at maaari pa siyang makulong. Nang marinig iyon, natakot ang babae at pumayag na burahin ang larawan. Pag-alis nila sa presinto, sinundan ni Marvin si Scarlett ng matagal. Narinig ni Scarlett mula sa kanyang puso na ang doktor na ito lamang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang init na iyon ang nagpaluha kay Scarlett. Ang mga luhang iyon ang pinakatotoo niyang damdamin at hindi damdamin ng ibang tao. Isang araw, muling nagulat si Marvin nang matuklasan niyang si Scarlett pala ang bago niyang kapitbahay. Halos naubos ni Scarlett ang kanyang ipon sa pagbabayad ng down payment para sa apartment sa Peachtree at Gold. Ngayon, ang natitira na lamang sa kanya ay perang sapat upang makabili ng bahay sa isang eskinita. Nakita ni Scarlett na hawak ni Marvin ang kamay ng isang batang babae na tinatawag itong tatay. Siya naman ngayon ang nagulat, ngunit hindi niya agad tinanong si Marvin tungkol dito. Pagka-uwi niya, sa kanya inilabas ang kanyang sama ng loob habang kinakausap ang sarili. Akala niya ay may sarili ng pamilya si Marvin, ngunit sobra-sobra pa rin ang pag-aalala nito sa kanya. Inisip pa niyang nilalandi at niloloko lamang siya nito. Ngunit ang batang hawak kamay ni Marvin ay anak lamang ng isang babaeng pintor na may depresyon at ginagamot niya. Ang babae ay si Isabella na nakatira kasama ni Marvin sa isang bahay. Saktong pumasok ang assistant ni Marvin at iniabot sa kanya ang isang sobre. Nang buksan niya yon, nakita niya sa loob ang sulat ng pagpapatawag mula sa disciplinary committee. Alam ni Marvin na kahit napagdesisyonan na ng pulisya ang kaso ng tagapaglinis at wala siyang legal na pananagutan, naniniwala pa rin ang ibang psychologist na mali ang payong ibinigay niya sa kanyang pasyente. Sa unang gabi ng taglamig, nasira ang boiler ng bagong biling bahay ni Scarlett. Sa sobrang lamig, giniginaw at nanginginig siya. Nang hindi na niya makayanan, agad siyang lumabas at dumiretso sa bahay ni Marvin. Naisip ni Marvin kung bakit hindi niya nakikita si Scarlett sa telebisyon nitong mga nakaraang araw. Dahil narinig ni Scarlett ang laman ng isip nito, agad niyang sinabing pansamantala niyang itinigil ang kanyang karera sa pag-arte. Nagulat si Marvin at saka lamang niya napagtantong naririnig ni Scarlett ang kanyang iniisip. Aamin na sana si Scarlett nang biglang pumasok ang bata. Si Marvin mismo ang pumunta sa kusina upang magluto para sa kanyang ampon. Ngunit nasunog ang kanyang niluto. Isang kutsara pa lamang ang natitikman ng bata ay agad na nitong iniluwa ang pagkain.
Nang makita yon, kusang loob na pumalit si Scarlett sa pagluluto. Nang mailabas niya ang 2 mangkok ng kari, parehong namangha ang bata at si Marvin sa sarap ng kanyang niluto. Sa mismong pagkakataong iyon, umuwi si Isabela. Ayaw niyang makakita ng hindi kilalang tao sa loob ng kanilang bahay. Upang maiwasan ang pagkagulo ng kanyang isip, ayaw niyang araw-araw na makikita ang mukha ni Scarlett tuwing lalabas siya ng pinto. Samantala, matapos mawala sa entertainment company ni Representative Kim ang kanilang pangunahing artista na si Scarlett, agad silang nakahanap ng bagong artistang itatampok, si Angela. Nag-alok si Representative Kim ng napakagandang mga benepisyo at nagtagumpay na mapapirma si Angela sa kanilang kumpanya. Labis namang lugmok si Scarlett sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Walang kumpanyang nag-aalok sa kanya ng proyekto at wala ring direktor na nagbibigay sa kanya ng lead role. Dahil dito, kinontak niya ang kanyang dating manager at hairstylist. Sinabi niyang gusto niyang magtulungan silang tatlo upang muling simulan ang kanyang acting career mula sa wala. Ngunit sa ngayon, si Scarlett lamang ang nahihirapan. Matatag pa rin ang trabaho ng dalawa at ayaw nilang sumugal sa isang artistang may masamang reputasyon tulad niya. Umuwi si Scarlett na dismayado. Nakita niyang tinanggal na ang kanyang poster at pinalitan iyon ng mukha ng bagong endorser. Napaisip siya kung nasaan na ang panahong napakasikat niya. Dahil sa matinding pagkadismaya, pumunta siya sa convenience store upang bumili ng beer. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaking nanggugulo sa empleyado. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuna ng video ang lalaki. Galit siyang sinigawan nito at tinawag siyang laos na artista. Ngunit hindi nagpatalo si Scarlett at sinabi niyang isa itong bully. Nagbanta siyang ipopost niya ang video sa internet kapag hindi ito umalis upang makita ng lahat ang ginawa nito. Natakot ang lalaki at wala itong nagawa kundi umalis. Nakita ni Marvin ang buong pangyayari. Nang lumabas si Scarlett, nadulas siya at muntik nang matumba. Mabilis siyang sinalo ni Marvin, ngunit dahil sa lakas ng pagkakahila nito, napayakap siya rito. Bilang pasasalamat, inaya ni Scarlett si Marvin na kumain. Doon, muli niyang narinig ang mga iniisip nito. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon siyang kumonsulta sa ibang psychologist tungkol sa kakaibang nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag niyang ang mga iniisip lamang ni Marvin ang kanyang naririnig at ang emosyon lamang nito ang kanyang nararamdaman. Hindi niya iyon nararanasan sa ibang tao. Natatakot siyang baka gusto na niya si Marvin, kaya ganoon niya ito nauunawaan. Ngunit ayaw niyang mangyari iyon. Ayaw niyang maging ikatlong taong sisira sa masayang pamilya ng iba. Nang marinig ng psychologist ang kanyang kwento, inisip nitong baka nababaliw na siya dahil sa matinding stress sa trabaho. Hindi nakuha ni Scarlett ang payong kailangan niya kaya umuwi siyang dismayado. Pagdating niya sa bahay, may nakita siyang sulat sa mailbox. Akala niya ay imbitasyon iyon para sa isang proyekto kaya dali-dali niya itong binuksan. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang sulat iyon mula kay Representative Kim na nag-uutos sa kanyang magbayad ng danyos dahil sa paglabag sa kontrata. Galit na galit si Scarlett kaya nagtungo siya sa opisina upang kumprontahin si Representative Kim. Noong una, upang mapapirma siya ng kontrata, nangako ang kumpanya na sila ang sasagot sa lahat ng reklamong maaaring mangyari dahil sa kanya. Ngunit ngayong nagkaproblema siya, biglang nagbago ang kumpanya at humihingi pa sa kanya ng bayad para sa paglabag sa kontrata. Sinabi ni Representative Kim na masyado pa siyang hilaw. Totoong nangako ang kumpanya na sasagutin ang lahat ng reklamo, ngunit iyon ay habang may kontrata pa siya sa kanila. Nang magkaroon siya ng problema, natapos din ang kanilang kontrata. Dati pa siyang pinakiusapan ni Representative Kim na pumirma ng bagong kontrata, ngunit tumanggi siya. Kaya ngayon, siya mismo ang kailangang managot sa lahat ng bayad dahil sa paglabag sa kontrata. Kailangan niyang bayaran ang lahat at wala siyang lusot. Lalo pang nasaktan si Scarlett nang makita niya ang dati niyang manager, na ngayon ay bagong manager na ni Angela. Ipinahayag ni Scarlett sa lahat ng naroroon na yon na ang huling pagkakataong papayagan niyang maging kaawa-awa siya. Sa hinaharap, babalik siya at ipagsisisi ng lahat ang ginawa nila sa kanya. Samantala, inutusan ng disciplinary council si Marvin na makipagkita sa biktima. Ito ang lalaking manlolokong pinagsasaksak ng tagapaglinis. Malakas pa ang kapit nito sa buhay kaya hindi ito namatay. Pagkakita pa lamang kay Marvin, agad na siyang minura ng lalaki at tinawag na baliw na doktor. Isinisi nito sa kanya ang pagbibigay ng walang kwentang psychological counseling. Para sa lalaki, walang matinong doktor ang mag-udyok sa sariling pasyente na gumamit ng karahasan upang maghiganti. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, nagbanta pa si Marvin. Pinilit niyang papirmahin ang lalaki sa pagbawi ng reklamo laban sa tagapaglinis upang mabawasan ang magiging sentensya nito. Sinabi niyang kapag hindi ito pumirma, hahanapin niya ang lahat ng biktimang niloko nito sa pagbebenta ng lupa. Pagkatapos, bibigyan niya ang mga iyon ng psychological counseling tulad ng ibinigay niya sa tagapaglinis. Papayuhan niya silang puntahan ang lalaki at saksakin ito ng tig-isang beses. Natakot ang manloloko sa narinig. Naniniwala itong kayang gawin ni Marvin ang kanyang sinabi. Samantala, upang mailigtas ang kanyang career, isinantabi ni Scarlett ang kanyang pride. Siya mismo ang tumawag sa mga direktor na dati niyang tinanggihang makatrabaho. Ngunit kung saan umiihip ang hangin, doon din sumasabay ang mga tao. Dahil sa kanyang iskandalo, nag-atubili ang lahat na makipagtrabaho sa kanya. Hindi pa man siya natatapos magsalita ay nagmamadali na silang gumawa ng dahilan upang tapusin ang tawag. Isang babaeng manunulat lamang ang pumayag na makipagkita kay Scarlett. Dati, nakita ni Scarlett ang ganda ng kanyang script at tinulungan niya itong maipalabas sa telebisyon. Ngayong bumagsak ang kanyang career, nagdesisyon ang manunulat na tulungan siya. Ibinigay nito kay Scarlett ang script para sa isang produksyong kukunan sa susunod na buwan.
Ngunit hindi iyon para sa pangunahing bida kundi para lamang sa isang supporting role. Hindi pa naranasan ni Scarlett na gumanap bilang supporting actress. Ngunit sa kasalukuyan, iyon na lamang ang nag-iisang paraan upang makabalik siya sa pag-arte. Gayunpaman, hindi ang manunulat ang nag-aapruba ng mga artista. Ang direktor pa rin ang may huling pasya. Kaya kailangan ni Scarlett na pagbutihin pa ang kanyang pag-arte. Agad siyang nag-impake at nagtungo sa kanyang acting coach. Pinahalagahan din ng coach ang kanilang pinagsamahan. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi nito pinabayaan si Scarlett at pumayag itong turuan siya. Nagsimula si Scarlett sa sunod-sunod na ensayo. Araw at gabi siyang nagsanay, nakalilimot ng kumain at matulog. Mula sa pag-ensayo sa pag-arte hanggang sa pagpapalakas ng kanyang katawan, determinado siyang maibalik ang kanyang pangalan. Matapos kabisaduhin ang mga linya at pag-aralan ang karakter ng supporting actress, buong tiwalang nagtungo si Scarlett sa audition. Maayos ang pagbigkas niya ng mga linya at maayos din ang kanyang pag-arte. Gayunpaman, umiling ang direktor dahil wala raw itong nakitang kaluluwa ng karakter sa mga mata ni Scarlett. Ang karakter ay isang mapagpatawad na babae. Kahit nasaktan siya, patuloy pa rin siyang nagpaparaya sa lahat. Ibang-iba ito sa matapang at mapaghiganting personalidad ni Scarlett. Dahil dito, hindi naging matagumpay ang kanyang audition. Muli na namang hinarap ni Scarlett ang pagkatalo. Samantala, patuloy na nagtungo si Marvin sa kulungan upang bisitahin ang tagapaglinis. Akala niya ay muli siyang tatanggihan nito, ngunit bago siya umalis ay lumabas ang babae at nagpasalamat sa kanya dahil sa abogadong tumulong upang mapababa ang kanyang sentensya. Sinabi nitong ang pananaksak ay bunga ng bugso ng damdamin at hindi dahil sa utos ni Marvin. Gayunpaman, umiyak pa rin si Marvin at paulit-ulit na humingi ng tawad sa babae. Pagkatapos, kailangan niyang bumalik upang harapin ang disciplinary committee ng kanilang sentro. Ipinaliwanag ni Marvin na kapag patuloy lamang na kinikimkim ng bawat tao ang sakit at hinanakit sa kanilang puso, lalo lamang itong darami at hindi kailanman mababawasan. Para mawala ang mga negatibong damdaming iyon, kailangan nilang gawing imahinasyon ang kanilang paghihiganti. Para sa kanya, isa lamang iyong paraan upang maibsan ng mga pasyente ang kanilang psychological trauma. Samantala, habang nasa bahay si Isabela, nakita niya sa balita ang tungkol sa isang sikat na mag-asawang may malalim at matamis na pagmamahalan. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at labis siyang nagalit. Pagkatanggap ng balita, dali-daling umuwi si Marvin. Sa oras na yon, matagal nang umiiyak sa takot ang bata, samantalang nakainom na ng ilang bote si Isabela. Sumigaw siya at nagreklamo na hindi patas ang Diyos. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakamit ng lahat ang kaligayahan samantalang siya ay patuloy na nagtitiis ng matinding sakit sa loob ng napakahabang panahon. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Marvin at sinisi ito. Tinanong niya kung bakit hindi si Marvin ang nasaktan noon. Saktong nakatanggap si Scarlett ng maling package, kaya dinala niya yon sa bahay ni Marvin upang isauli. Doon, hindi niya sinasadyang nasaksihan ang buong pangyayari. Dahil naramdaman niya ang sakit at kawalan ng magawa ni Marvin, tahimik na lumuha si Scarlett. Si Isabela pala ay kapatid ni Marvin, ngunit hindi ito alam ni Scarlett. Noong bata pa sila, nagkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Upang iligtas ang ibang tao, bumalik ang kanilang ama sa nasusunog na bahay. Nag-alala si Marvin kaya sinundan niya ang kanilang ama. Kinailangang habulin ni Isabela si Marvin upang pigilan ito. Ngunit biglang bumagsak ang isang tumpok ng bakal mula sa itaas at dumagan sa kanyang binti. Dahil sa insidenteng iyon, tuluyan siyang naparalisa. Dahil sa nangyari, palaging nakakaramdam ng matinding pagkakasala si Marvin sa kanyang ate. Samantala, nakauwi na si Scarlett sa kanyang bahay. Tinanong niya ang ChatGPT kung posible bang magkaroon ng kapangyarihang basahin ang isip ng ibang tao. Maging ang ChatGPT ay tila iniisip na baka nababaliw na siya. Naalala ni Scarlett ang nangyari noong mga oras na iyon. Malinaw niyang naramdaman na labis na malungkot at nagdurusa si Marvin, ngunit nanatiling kalmado ang mukha nito at walang kahit isang patak ng luhang lumabas sa kanyang mga mata. Biglang naalala ni Scarlett ang sinabi ng direktor tungkol sa babaeng karakter. Isa itong taong hindi maaaring basta-basta maglabas ng kalungkutan dahil maaari niyang masaktan ang taong mahal niya. Marahil ay nauunawaan na ngayon ni Scarlett ang damdaming iyon. Mas tamang sabihin na unawaan niya yon sa pamamagitan ng pagmamahal ni Marvin sa kanyang ate. Kahit matindi ang sakit na nararamdaman nito, pinili pa rin itong ngumiti upang aliwin ang kanyang kapatid. Agad na tinawagan ni Scarlett ang manunulat na si Writer at humingi ng isa pang pagkakataong makapag-audition. Kinabukasan, inihanda ni Marvin ang mga gamit sa paaralan ng kanyang pamangkin. Biglang sinabi ng bata na sana ay mawala na lamang ang kanyang ina dahil ayaw niyang magkaroon ng nanay na palaging lasing at masungit. Hindi alam ni Marvin kung paano ipaliliwanag ang sitwasyon sa kanyang pamangkin. Hinatid niya ang bata sa bus at nakangiting kumaway upang magpaalam, ngunit binaliwala lamang siya nito. Paglabas ni Scarlett, nasalubong niya si Marvin. Muli niyang naramdaman ang matinding pagkadismaya at awa nito sa sarili. Nang dumating siya sa audition, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang muling maramdaman ang emosyong naranasan niya noong nakaraang araw. Pagkatapos, nagsimula siyang gumanap bilang supporting actress. Pareho pa rin ang kanyang mga linya at ekspresyon mula sa nakaraang audition, ngunit higit na mahusay ang kanyang pagganap ngayon. Dahil dito, napatingin sa kanya ang direktor at ang manunulat. Pareho silang nagulat at namangha kung paano nakapag-improve ng ganoon kabilis si Scarlett sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, habang nagbibigay si Marvin ng payo sa isang batang pasyente, muli niyang ginamit ang paraang nagpapalakas sa mga negatibong emosyon nito.
Hinikayat niya ang bata na isipin ang sarili bilang direktor at sumulat ng pelikula tungkol sa paghihiganti, kung saan siya ang bida na may sapat na lakas upang talunin ang mga nambubuli sa kanya. Ipinaliwanag ni Marvin sa ama ng bata na ang kathang-isip na paghihiganti ay nakatutulong upang mabawasan ang galit at mailabas ang mga negatibong emosyon mula sa isipan ng pasyente. Samantala, inamin ng direktor na naantig ni Scarlett ang kanyang puso at nakuha nito ang eksaktong imahe ng supporting actress na hinahanap niya. Akala ni Scarlett ay pasado na siya sa audition matapos siyang purihin ng direktor at ng manunulat. Ngunit hindi pa rin niya nakuha ang supporting role dahil may ibang aktres nang nauna. Malakas ang kumpanyang sumusuporta sa aktres na yon, kaya hindi pinalampas ng direktor ang pagkakataong makipagtulungan sa kanila. Muling umuwi si Scarlett na bigo. Sa daan, nasalubong pa niya ang mortal niyang kaaway na si Angela. Tinukso siya nito at tinanong kung ganoon na ba siya kalugmok na wala man lamang siyang manager. Biglang lumitaw si Marvin. Dahil dito, mabilis na hinawakan ni Scarlett ang kanyang braso at ipinakilala siya bilang manager nito. Ngunit hindi inaasahan ni Scarlett na kilala pala ni Angela si Marvin dahil personal nitong psychologist ang doktor. Dahil sa matinding kahihiyan, halos gusto na lamang ni Scarlett na lamunin siya ng lupa habang nasa coffee shop. Tinanong ni Angela kung nakipagkita na ba si Scarlett kay Assistant Jopay. Nabalitaan niyang matapos kumalat sa internet ang video ng diumanoy pambubuli ni Scarlett, matindi ring inatake ng mga tagahanga ni Scarlett si Assistant Jopay sa social media. Dahil dito, napilitan itong umalis sa industriya at umuwi sa probinsya upang magtago. Hindi alam ni Scarlett ang mga pangyayaring iyon. Samantala, may reporter na nakadiskubre sa kinaroroonan ni Scarlett. Sinundan siya nito nang may masamang balak at pilit siyang ini-interview tungkol sa kanyang kalunos-lunos na buhay matapos bumagsak ang kanyang career sa showbiz. Nang tangkain ng reporter na hawakan si Scarlett, biglang lumitaw si Marvin. Tinanggal niya ang kamay ng reporter at inagaw ang teleponong ginagamit nito sa pagre-record. Binalaan niya ang reporter na ang pakikialam sa pribadong buhay ng ibang tao ay isang hayagang panliligalig. Kapag hindi ito humingi ng tawad kay Scarlett, ay report niya ito sa pulisya at siya mismo ang magiging testigo. Galit na tinanong ng reporter kung sino siya upang makialam. Sumagot si Marvin na siya ang manager ni Scarlett. Lubos na naantig ang puso ni Scarlett sa pagtatanggol ni Marvin. Pag-uwi niya sa bahay, naghinanakit siya sa Diyos at tinanong kung bakit pa siya ipinakilala kay Marvin gayong may asawa na ito. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin niya alam na kapatid lamang ni Marvin si Isabella. Hindi lamang pala si Scarlett ang may gusto kay Marvin, kundi maging si Angela. Tinanggap ni Angela si Marvin bilang personal niyang psychologist. Ngunit lumapit siya rito hindi upang gamutin ang kanyang mga sugat sa kalooban. Ginamit niya ang propesyon nito upang mas malalim niyang masuri ang sikolohiya ng mga karakter na ginagampanan niya. Iyon ang sikreto ni Angela kung bakit napakahusay niyang umarte at palaging namumukod tangi sa screen. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, matagumpay na napalitan ni Angela si Scarlett bilang pangunahing aktres sa pelikula ni Director Mon. Kinagabihan, inimbitahan ni Angela si Marvin na maghapunan bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Binigyan din niya ito ng isang malaking kontratang magdadala ng mas maraming kliyente. Mula noon, hindi na kailangang mag-alala ni Marvin tungkol sa kawalan ng trabaho dahil siya na ang magbibigay ng psychological counseling sa lahat ng aktor sa kumpanya ni Angela. Biglang napansin ni Angela ang isang mansa sa kwelyo ng polo ni Marvin. Agad siyang lumapit at umupo sa tabi nito upang punasan iyon. Habang nagja-jogging si Scarlett sa lugar na iyon, bigla niyang naramdamang hindi niya makontrol ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Uminit din ang kanyang mukha sa matinding hiya at selos nang makita niyang magkatabing nakaupo sina Marvin at Angela sa kainan. Mabilis siyang pumasok upang mahuli sila, ngunit dahil wala naman siyang opisyal na posisyon sa buhay ni Marvin, nakiusap na lamang siyang makipag-usap. Habang paalis sila, nakita niyang sumakay si Marvin sa sasakyan ni Angela. Sumakay din si Scarlett. Sinabi ni Angela na kapag hindi ipinagpatuloy ni Scarlett ang pagja-jogging, tataba siya. Dahil sa takot na tumaba, dali-dali siyang bumaba ng sasakyan. Bukod sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig, sunod-sunod din ang natanggap niyang mga abiso tungkol sa kanyang mga utang. Na-block na ang lahat ng kanyang credit card dahil sa mga overdue na bayaring hindi pa niya nababayaran. Ang lahat ng iyon ay nagmula sa dati niyang kumpanya. Sa oras na iyon, nasa entertainment agency si Representative Kim at nakikipag-usap kay Marvin tungkol sa isang posibleng pakikipagtulungan. Biglang dumating si Scarlett at kinompronta si Representative Kim. Tinanong niya kung bakit ito napakalupit at kung wala na ba itong natitirang malasakit sa kanya gayong matagal silang nagtrabaho ng magkasama. Nakiusap siyang bigyan siya ng panahon upang ayusin ang kanyang mga ari-arian. Kapag nagkaroon na siya ng pera, agad niyang babayaran ang obligasyon sa kontrata. Kahit kunin pa ang huling sentimo sa kanyang mga card, kulang pa rin yon upang mabayaran ang buong halaga. Sinabi ni Representative Kim na wala ng karapatan si Scarlett na banggitin ang kanilang pinagsamahan. Noong nagtatrabaho sila, hindi siya kailanman itinuring ni Scarlett bilang kanyang amo. Palagi siyang sinisigawan at iniinsulto nito. Dahil dito, ang mga nangyayari ngayon ang kabayarang kailangan niyang harapin. Pagkaalis ni Scarlett, malamig na kinausap ni Marvin si Representative Kim. Sinabi niyang matapos niyang isagawa ang psychological test sa mga artista nito, nagulat siya sa mga resulta. Lahat ng kilalang artistang nasa ilalim ni Representative Kim ay dumaranas ng matinding depresyon at anxiety, lalo na ang mga artistang may pangmatagalang kontrata. Ipinakikita lamang nito kung gaano kahigpit si Representative Kim sa kanyang mga artista at sa paraan ng pagpapatakbo niya sa trabaho.
Pinayuhan siya ni Marvin na bawasan ang pressure na ibinibigay niya sa iba upang kahit paano ay may matira pang swerte para sa kanyang sarili. Sa huli, tinanggihan niya ang alok na makipagtulungan at saka umalis. Samantala, habang paalis si Scarlett mula sa opisina ni Representative Kim, tumunog ang kanyang telepono. Si Writer O ang tumatawag. Sinabi nitong naaksidente ang aktres na dapat sanang gumanap sa supporting role at nabalian ito ng paa. Dahil dito, muli niyang inirekomenda si Scarlett para sa papel. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin ang producer dahil sa mga dati niyang iskandalo. Kaya kailangan niyang muling mag-audition kinabukasan. Kailangan lamang niyang galingan tulad ng ginawa niya noong nakaraang pagkakataon. Alam ni Scarlett na kailangan niyang sunggaban ang pagkakataong iyon. Kaya agad niyang hinanap si Marvin upang sabihin ang kanyang sikreto. Inamin niyang nararamdaman niya ang mga emosyon ni Marvin. Umaasa siyang matutulungan siya nito na mailigtas ang kanyang career sa pamamagitan ng paglilipat ng mga emosyon nito sa kanya. Pakiramdam niya ay para silang may isang puso. O mas tamang sabihin ang isang taong walang pakiramdam na tulad niya ay nangangailangan ng pusong marunong makiramdam tulad ng kay Marvin. Para kay Marvin, masyadong mahirap paniwalaan ang kwento ni Scarlett. Kaya tumanggi siyang tulungan ito. Nang paalis na siya, mabilis na tumayo si Scarlett upang pigilan siya. Hindi niya inaasahang mauwi iyon sa pagkakayakap nilang dalawa. Matapos ang paulit-ulit na pakiusap ni Scarlett, saka lamang ipinaliwanag ni Marvin ang dahilan ng kanyang pagtanggi. Ayaw niyang makita ng ibang tao ang kanyang pinakamalalim na damdamin dahil, bilang tao, may sarili ring sikreto ang bawat isa. Pag-uwi ni Marvin, natanggap niya ang desisyon ng disciplinary committee. Nagpa siya silang bawiin ang kanyang lisensya sa trabaho. Agad siyang nagtungo sa presidente ng asosasyon upang ipaliwanag na hindi mali ang kanyang paraan ng pagpapayo. Libu-libong tao na ang kanyang natulungan, kaya hindi makatarungang husgahan siya batay lamang sa isang kaso. Ngunit kahit anong paliwanag niya, hindi binago ng presidente ang parusa. Sa parehong oras, natatakot ang bata na maiwang mag-isa sa bahay kasama ang kanyang ina. Kahit umuulan, naglakad-lakad siya sa parke. Hindi sinasadyang nakita siya ni Scarlett at dinala sa kanyang bahay. Pareho silang may sugat na dulot ng kanilang mga ina kaya mabilis silang nagkaintindihan at nakapag-usap ng maayos. Tatawagan na sana ni Scarlett ang ina ng bata upang sunduin ito, ngunit ayaw pa nitong umuwi. Kaya gabi na nang tuluyan niya itong pinauwi. Maya-maya, hindi pa man ganap na nagigising si Scarlett ay agad na siyang pinagalitan ni Marvin. Sinabi nitong tila wala siyang isip dahil ikinulong niya ang bata sa kanyang bahay nang hindi nagpapaalam sa ina nito. Dahil doon, labis na nag-alala si Isabela. Sumagot si Scarlett na kung talagang nag-aalala si Isabela sa kanyang anak, hindi sana nito hinayaang gumala ng mag-isa ang bata sa parke. Para sa kanya, hindi talaga mahalaga kay Isabela ang kanyang anak dahil hinahayaan nitong lamunin siya ng mga negatibong emosyon. Sa pagsasalita ni Scarlett, naipahayag niya ang tunay na nararamdaman ng bata. Pagka-uwi niya, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. Inisip niyang baka side effect yon ng iniinom niyang pampapayat. Ngunit dahil gusto niyang manatiling payat, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-inom nito. Kalaunan, dumating si Marvin upang humingi ng tawad. Ngunit naabutan niyang wala ng malay si Scarlett. Agad niya itong dinala sa ospital upang malagyan ng dextrose. Maya-maya, nagising si Scarlett at narinig niya ang matinding pag-aalala ni Marvin para sa kanya. Ginamit niya yon upang patuloy na magmakaawa na suportahan nito ang kanyang pagbabalik sa pag-arte. Gusto lamang niyang magpatuloy at maging aktres muli. Nangako siyang hindi na niya sasaktan ang kanyang sarili. Ngunit kahit umiyak siya, hindi pa rin nagbago ang isip ni Marvin. Hindi nila alam na may kumuha pala ng litrato sa kanila at ini-upload iyon sa internet. Mabilis na kumalat ang balitang nakikipag-date si Scarlett sa isang doktor na tinanggalan ng lisensya. Nakita rin yun ni Angela. Inakala niyang inaagaw ni Scarlett ang lalaking mahal niya, kaya agad niyang tinawagan ang presidente ng Axe Entertainment. Hindi nagtagal, nakatanggap si Scarlett ng alok na makipagtulungan sa Axe Entertainment. Sa mga sandaling iyon, pumunta sa kanyang bahay ang dati niyang manager upang hanapin siya, ngunit wala na siya roon. Wala itong nagawa kundi magmakaawa na mailigtas si Scarlett dahil parang demonyo ang presidente ng Axe Entertainment. Isa itong tunay na halimaw. Ang lahat ng artistang nasa ilalim niya ay tinatratong alipin. Hindi rin ito ibinibigay ang kanilang mga sahod. Ang sinumang lalaban ay binubugbog at sinisira ang career. Nang malapit ng pirmahan ni Scarlett ang kontrata, biglang pumasok si Marvin at pinigilan siya. Sinabi niyang pupunitin niya ang demonyong kontratang iyon. Mula sa araw na iyon, siya na ang magiging bagong manager ni Scarlett. Dahil binawi na ang kanyang lisensya, napilitan si Marvin na isara ang kanyang klinika. Hindi na siya maaaring magtrabaho bilang psychological counselor, kaya lilipat na lamang siya sa pamamahala ng isang dating idol na naging aktres. Matagal nang naghanda si Scarlett ng isang kontrata upang anyayahan siyang sumali sa kanyang team. Matapos basahin ang lahat ng kondisyon, muling binalikan ni Marvin ang isang mahalagang bahagi. 3 buwan lamang silang magtatrabaho ng magkasama at pagkatapos nito ay maghihiwalay na sila ng landas. Sinabi ni Scarlett na sapat na ang 3 buwan upang maibangon niyang muli ang kanyang karera. May isa pang kondisyon si Marvin. Kailangan nilang ilihim sa kanyang ate ang tungkol sa trabaho niya bilang manager. Para kay Scarlett, hindi iyon malaking bagay kaya agad siyang pumayag. Nang pipirmahan na ni Marvin ang kontrata, inilabas ni Scarlett ang isang makapal na bunton ng mga script. Ang trabaho ni Marvin ay basahin ang mga yon. Ano man ang maramdaman niya para sa karakter ay mararamdaman din ni Scarlett at sa kanya yon gagamitin sa pagsasanay. Sa ganitong paraan lamang mapapabuti ang kanyang kakayahan sa pag-arte.
Sa buong proseso ng kanilang trabaho, naririnig ni Scarlett ang lahat ng iniisip ni Marvin. Kaya kapag may lihim itong opinyon tungkol sa kanya, agad niya iyong nalalaman. Upang hindi mabasa ni Scarlett ang kanyang isip, ibinuhos ni Marvin ang buong atensyon niya sa script. Sayang at hindi siya naging artista. Sa isang mabilis na pagbabasa pa lamang, agad na niyang naunawaan kung anong uri ng tao ang karakter. Kahit alam niyang naririnig ni Scarlett ang kanyang mga iniisip, maingat pa rin niyang ipinaliwanag ang bawat detalye upang lubos nitong maunawaan ang papel. Hindi lamang nagtuturo si Marvin. Buong puso rin niyang tinutulungan si Scarlett na itama ang kanyang pagganap. Pagkatapos, may biglang naisip si Marvin. Kayang maramdaman ni Scarlett ang kanyang emosyon kapag malapit sila sa isa't isa, ngunit paano kaya kapag malayo ang kanilang pagitan? Maririnig pa rin kaya nito ang kanyang mga iniisip? Hindi rin alam ni Scarlett ang sagot. Kaya upang malaman yon, sabay silang nagtungo sa sports field. Sa layong 10 metro, malinaw pa ring naririnig ni Scarlett ang mga iniisip ni Marvin. Sa 50 metro, nararamdaman pa rin niya ang emosyon nito. Ngunit pagsapit sa 60 metro, wala na siyang marinig o maramdaman. Batay sa resulta, gumawa si Marvin ng plano. Sa audition kinabukasan, mananatili siyang hindi lalayo ng higit sa 50 metro mula kay Scarlett upang maipadala rito ang emosyon ng karakter. Ang pagkakataon nitong makuha ang supporting role ay nakasalalay sa audition na yon. Noong una, nag-aalala ang mga investor dahil si Scarlett ay isang aktres na may masamang reputasyon. Ngunit determinado ang direktor at ang manunulat na ipagtanggol siya, kaya nabigyan siya ng pagkakataong mag-audition. Huminga ng malalim si Scarlett at kumonekta sa emosyon ni Marvin. Matapos ang audition, masaya niyang ibinalita na nakapasa siya. Sa pagkakataong iyon, sa wakas ay nakuha na niya ang supporting role. Sa sobrang tuwa, mahigpit na niyakap ni Scarlett si Marvin. Niyakap din siya nito pabalik. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lamang nila napagtantong medyo matagal at mahigpit na pala ang kanilang yakap. Tunay ngang napakabilis kumalat ng balita sa entertainment industry. 15 minuto pa lamang mula nang makuha ni Scarlett ang papel at pauwi pa lamang sila, nakatanggap na si Marvin bilang manager niya ng isang premium advertisement contract. May isa pang kumpanya na nag-alok kay Scarlett upang maging modelo. Hindi nagtagal, napuno na muli ng kanyang mga poster ang paligid. Sunod-sunod din ang mga alok na papel at naging balita ang kanyang malakas na pagbabalik sa industriya. Matapos ang sunod-sunod na magagandang pangyayari, tinanong ni Scarlett si Marvin kung bakit tila napakabilis niyang makaramdam ng emosyon ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Marvin na karamihan sa mga taong sobrang sensitibo sa damdamin ng iba ay may sariling psychological trauma. Hindi niya itinago ang kanyang nakaraan. Ikinuwento niya kay Scarlett ang aksidenteng nangyari sa kanilang pamilya. Noong bata pa siya, pinaglaruan ni Marvin ang inhaler ng kanyang ama at nakalimutang ibalik iyon sa bulsa ng damit nito. Natakot siyang baka atakihin ng hika ang kanyang ama, kaya pinilit niyang dalhin siya ni Isabela sa set upang maibalik ang inhaler. Malapit na sanang sumali si Isabela sa isang mahalagang art competition, ngunit sinunod pa rin niya ang pakiusap ng kanyang kapatid. Isang direktor ang kanilang ama. Nang makarating sila sa set, biglang nasunog ang bodega ng mga props. Upang iligtas ang mga tao, agad na pumasok sa apoy ang kanilang ama. Sa sobrang pag-aalala, tumakbo si Marvin upang ibigay ang inhaler. Natakot si Isabela para sa kanyang kapatid kaya sinundan niya ito. Nauwi sa trahedya ang lahat. Namatay ang kanilang ama sa sunog habang naparalisa naman ang mga paa ni Isabela. Dahil dito, nasira rin ang pangarap nitong maging isang artista sa larangan ng sining. Pagkatapos ng lahat, si Marvin lamang ang hindi nasaktan. Dahil dito, patuloy niyang sinisisi at pinahihirapan ang sarili. Naniniwala siyang siya ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Nang marinig ni Scarlett ang kwento, napaluha siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nanggaling ang mga luha sa kakayahan niyang maramdaman ang kalungkutan ng iba. Nagmula iyon sa tunay niyang pakikiramay sa sakit ni Marvin. Ibinahagi ni Scarlett kay Marvin ang isang lihim. Kapag direkta silang nagkakatitigan, nawawala ang kakayahan niyang maramdaman ang emosyon nito. Kaya ang pag-iyak niya ngayon ay hindi dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa labis niyang pagmamahal kay Marvin. Dahil sa matinding emosyon, hindi na napigilan ni Scarlett ang sarili at hinalikan si Marvin sa labi. Nagulat at nalito si Marvin kaya agad siyang lumayo. Kinabukasan, nang muli niyang maisip si Marvin, labis na nahihiya at naguguluhan si Scarlett. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari. Biglang narinig ni Marvin ang mga nahihiya at magulong iniisip ni Scarlett. Ngunit naisip ni Marvin na baka nag-ilusyon lamang siya, kaya hindi niya yon sinabi kay Scarlett. Dumating ang unang araw ng filming ni Scarlett para sa kanyang supporting role. Gayunman, kahit ipinikit niya ang kanyang mga mata upang damhin ang emosyon ni Marvin, hindi pa rin siya makakonekta rito. Malapit lamang sa kanya si Marvin at hindi naman lalampas sa 60 metro ang kanilang pagitan. Bagaman labis na naguguluhan, sinubukan pa rin ni Scarlett na gawin ang eksena batay sa mga linyang kanyang minemorya. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang putulin siya ng direktor. Galit na galit ang direktor at sinabi nitong hindi iyon ang emosyong gusto niya. Kasabay nito, naglabas ng artikulo ang reporter na dati nang tinanggihan ni Scarlett. Muli nitong binanggit ang issue na isa siyang bully at sinabing hindi siya karapat-dapat bumalik sa industriya. Agad na pinatindi ng artikulo ang galit ng publiko laban kay Scarlett. Nang malaman iyon ng investor, iniutos nitong alisin ang lahat ng eksena niya at palitan ang supporting actress. Sa puntong iyon, nakumpirma ni Marvin na siya na ngayon ang nakakaramdam at nakababasa ng emosyon ng iba at hindi na si Scarlett. Hindi nagtagal, lumapit ang direktor kay Scarlett upang ipaalam na hindi na siya maaaring magpatuloy sa pelikula.
Kapag ipinilit pa nilang panatilihin siya sa proyekto, babawiin ng investor ang lahat ng puhunan nito. Sa pagkakataong iyon, ayaw nang yumuko at makiusap ni Scarlett. Tahimik siyang umalis at dumiretso pauwi. Hinabol siya ni Marvin at pinigilan. Pinayuhan niya itong huwag sumuko ng ganoon kadali. Sinabi naman ni Scarlett na wala na siyang pakialam sa kahit ano. Sobra na ang kanyang tiniis. Dahil nararamdaman ni Marvin ang lahat ng nasa puso ni Scarlett, alam niyang sobra na ang pressure at pagod nito. Hindi naman talaga balak ni Scarlett na sumuko. Tinatanong lamang niya ang sarili kung bakit tila napaka-unfair ng buhay sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, naalala ni Scarlett ang panahong nasa tuktok pa siya ng kanyang karera. Noon, palagi niyang ibinubuhos ang kanyang negatibong damdamin sa ibang tao. Mula pagkabata, itinuro na sa kanya ng kanyang ina na laging ituon ang talim sa kalaban at yurakan ang iba upang makaakyat. Samantala, humingi si Marvin ng payo sa dating manager ni Scarlett kung paano haharapin ang krisis. Sinabi ng manager na upang mawala ang chismis na binubuli ni Scarlett ang isang empleyado, kailangan nilang hanapin ang empleyadong iyon at hikayating lumabas upang linawin ang lahat. Ngunit mula nang ilantad ni Jupay ang isyu tungkol kay Scarlett, tuluyan na itong nawala at walang iniwang anumang bakas. Idinagdag ng manager na maingat niyang sinuri ang video at nakumpirma niyang hindi iyon edited. Orihinal ang buong video. Gayunman, hindi maalala ni Scarlett kung bakit siya nakapagsalita ng ganoon kabigat kay Jupay. Pagkarinig sa kwento, agad na nagtungo si Marvin sa isang pulis na kakilala niya upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Jupay. Samantala, habang halos lahat ay tumatalikod kay Scarlett, ang empleyada sa convenience store na dati niyang tinulungan ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sinabi ng babae kay Scarlett na mag-ingat at palagi itong naroon upang suportahan at mahalin siya. Labis na uminit ang puso ni Scarlett sa mga salitang iyon. Dahil dito, kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang pauwi, nakita ni Scarlett si Charisse sa parke. Tinutukso ito ng ibang mga bata dahil wala raw siyang ina. Hindi pa kasi nila kailanman nakitang may nanay na nagdadala kay Charisse sa parke. Hindi alam ng bata kung ano ang gagawin. Bago pa nito maisip kung paano haharapin ang sitwasyon, lumapit si Scarlett at tumabi sa kanya. Sinabi ni Charisse sa mga kaibigan nito na si Scarlett ang kanyang ina. Nang makita ni Scarlett ang naghihintay na mga mata ng bata, agad siyang sumabay sa papel. Niyakap niya si Charisse at ipinahayag na siya ang ina nito at walang sinuman ang may karapatang manggulo sa kanyang anak. Habang magkatabi silang nakaupo sa swing, tinanong ni Scarlett kung bakit ayaw nitong umuwi. Sinabi ni Charisse na hindi naman siya alalahanin ng kanyang ina, kaya wala ring pinagkaiba kung maaga man o gabi siyang umuwi. Naniniwala si Scarlett na walang ina ang hindi nagmamahal sa sariling anak. Ngunit nang maisip niya ang sarili niyang ina, hindi niya alam kung minahal ba talaga siya nito. Kaya nanatiling magkasama ang bata at ang matanda hanggang gumabi. Nang makita ni Scarlett si Marvin, nahiya siya. Mabilis niyang iniabot si Charisse rito at tumakbo papasok sa kanyang bahay. Matapos alagaan ang kanyang pamangkin, pumunta si Marvin sa bahay ni Scarlett. Dahil naririnig na niya ang lahat ng iniisip at nararamdaman ni Scarlett, ayaw nitong makita siya. Ayaw nitong malaman niya ang kanyang pinakamahinang bahagi. Ngunit makapal pa rin ang mukha ni Marvin at nakapasok siya sa bahay. Hiniling pa niyang magluto si Scarlett para sa kanya. Sinabi niyang isa iyong mabisang paraan upang mabawasan ang stress ni Scarlett. Iginiit din niyang hindi naman niya ito pinipilit. Matapos magluto ni Scarlett ng masarap na pagkain, napansin ni Marvin na hindi man lamang nito hinawakan ang kanyang chopsticks. Dahil dito, naisip niyang baka nilason siya nito. Ipinaliwanag ni Scarlett na nagda-diet siya at hindi siya kumakain sa gabi. Biglang sinabi ni Marvin na maganda na siya at kahit tumaba pa ay mananatili pa rin siyang maganda. Agad na naramdaman ni Marvin ang mabilis na pagtibok ng puso ni Scarlett. Mabilis namang nagpaliwanag si Scarlett na hindi niya gusto si Marvin. Ngunit mumiti lamang ito na para bang may ibig sabihin. Totoo ngang nakakainis at nakahihiyang may ibang taong nakakakita sa pinakatatagong bahagi ng damdamin mo. Iyon ang dating naranasan ni Marvin at ngayon ay si Scarlett naman ang dumaranas nito. Sinabi ni Scarlett na magtatago muna siya at wala na siyang planong bumalik sa showbiz. Ngunit hindi pumayag si Marvin. Sinabi niyang siya na ngayon ang manager nito. Kaya sa loob ng 3 buwan, gagawin niya ang lahat upang tulungan itong maibalik ang kanyang karera. Kung ang isang taong walang karanasan sa industriya ay may lakas ng loob na lumaban, bakit hindi magtitiwala sa sarili ang isang taong lumaki sa entertainment industry tulad ni Scarlett? Hindi nag-iisa si Marvin sa pagtulong kay Scarlett. Isinama pa niya ang may-ari ng restaurant at si Charisse upang samahan si Scarlett sa kanyang livestream. Hindi lamang iyon. Natuklasan din ni Marvin ang mga tala ng mga donasyong lihim na ibinigay ni Scarlett sa iba't ibang organisasyon at mga bahay ampunan. Kahit nais ni Scarlett na manatiling anonymous, napilitan si Marvin na ilabas ang mga ito sa internet upang maibalik ang kanyang magandang reputasyon. At gaya ng inaasahan, matapos mailathala ang mga iyon, maraming netizen ang nagbago ng pananaw tungkol kay Scarlett at unti-unting nabawasan ang kanyang mga anti-fan. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Marvin sa isang reporter na kaibigan niya upang tulungang imbestigahan ang katotohanan sa likod ng video kung saan tila pinagmamalupitan ni Scarlett si Jopay. Kasunod nito, nagtungo siya kay Director Mon. Ito rin ang direktor na minsang pinagsabihan ng husto ni Scarlett, ngunit siya ring nagbigay rito ng pagkakataong makuha ang pangunahing papel noon. Naniniwala si Marvin na hindi madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng publiko si Director Mon. At tama nga siya.
Matapos siyang kumbinsihin ni Marvin, pumayag ang direktor na bigyan si Scarlett ng pagkakataong subukan ang supporting role sa susunod nitong pelikula upang mahasa muli ang kanyang kakayahan sa pag-arte at maihanda siya para sa mas malalaking papel sa hinaharap. Samantala, nagmungkahi si Marvin na subukan nilang maghalikan. Naniniwala siyang maaaring makatulong iyon upang maibalik ang kakayahan ni Scarlett na makaramdam at makabasa ng emosyon. Noong una ay nahiya si Scarlett at tumanggi. Ngunit siya rin ang unang humalik kay Marvin kaya hindi na nakapaghanda ang lalaki. Pagkatapos ng halik, kahit naguguluhan si Marvin, walang bakas ng hiya kay Scarlett. Sa halip, nadismaya pa siya dahil walang nangyaring himala at hindi pa rin niya marinig ang damdamin ni Marvin. Samantala, nang malaman ni Director Mon na nais niyang kunin si Scarlett bilang supporting actress, labis na nagalit si Representative Kim. Sinabi nitong kahit bumagsak na ang career ni Scarlett, masikat pa rin ito kaysa kay Angela. Dahil si Angela ang pangunahing bida ng pelikula, natatakot siyang maagaw ni Scarlett ang spotlight ng kanyang alaga. Napahiya si Angela nang marinig iyon, ngunit wala siyang naisagot. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig ng sariling kinatawan, na tila ipinahihiwatig na mas mahusay pa rin si Scarlett kaysa sa kanya. Galit na galit naman si Director Mon dahil palaging kinokontra ni Representative Kim ang kanyang mga desisyon. Sinabi niyang humanga siya sa kakayahan ni Scarlett kaya nais niya itong kuning supporting actress. Kung hindi papayag si Representative Kim, mas mabuti pang kanselahin na lamang ang kontrata at maghanap siya ng ibang aktres para sa pangunahing papel. Nagulat si Angela sa narinig. Agad siyang tumayo, humingi ng tawad kay Director Mon at pagkatapos ay pinagalitan ng husto si Representative Kim. Samantala, hindi pa rin mahanap ni Scarlett ang paraan upang maibalik ang kakayahan niyang maramdaman ang emosyon ni Marvin. Dahil dito, hindi pa rin siya sigurado kung magtatagumpay siya sa audition para sa supporting role. Hindi malaman kung seryoso ba talaga siya o sinasamantala lamang ang sitwasyon upang mapalapit kay Marvin dahil paulit-ulit niyang iminungkahi na subukan nila ang iba't ibang paraan ng paghalik. Kumpiyansa si Scarlett na epektibo ang kanyang teorya. Dahil dito, paulit-ulit silang naghalikan ni Marvin. Noong una ay tahimik lamang itong sumasabay, ngunit nang lumaon ay nasanay na rin siya. Nang maramdaman nilang hindi sapat ang manatili lamang sa bahay, iba-iba pa nilang lugar sinubukan ang kanilang eksperimento. Mula umaga hanggang hapon, mula sa maliwanag na sikat ng araw hanggang sa maulang panahon, patuloy nilang sinubukan ang lahat. Ngunit wala pa ring nangyaring himala. Si Marvin pa rin ang nakaririnig ng emosyon ng iba. Sa mga sandaling iyon, nabasa ni Marvin ang nasa isip ni Scarlett kaya agad siyang lumapit. Nakita niyang tumatawag ang kinatatakutang ina ni Scarlett sa kanyang telepono. Nang mapansing hindi niya ito masagot, mahigpit siyang niyakap ni Marvin at naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Nang bahagya na siyang kumalma, buong lungkot na ikinuwento ni Scarlett ang kanyang masakit na nakaraan. Mula pagkabata, pinabayaan na siya ng kanyang ina at ipinagkatiwala sa iba't ibang kamag-anak. Ngunit itinuring lamang siyang pabigat ng mga ito kaya ipinadala siya sa isang bahay ampunan. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik ang kanyang ina upang sunduin siya. Gayunman, hindi ito bumalik upang ayusin ang kanilang relasyon. Para rito, isa lamang siyang pinagkukunan ng pera. Dahil sa kanyang magandang mukha, unti-unti siyang itinulak ng kanyang ina sa mapanganib na mundo ng entertainment. Kinontrol nito ang halos bawat aspeto ng kanyang buhay habang siya ay lumalaki. Dahil sa pagsisikap ni Scarlett, nakapag-ipon ng malaking kayamanan ang kanyang ina. Ngunit matapos nitong makuha ang gusto, umalis ito upang mamuhay ng komportable at iniwan si Scarlett na mag-isa sa South Korea. Araw at gabi siyang nagtrabaho upang magpadala ng pera sa kanyang ina. Sa kabila nito, sinabi ni Scarlett na ang mga panahong mag-isa lamang siya ang siyang pinakapanatag para sa kanya. Dahil sa kakulangan ng pagmamahal mula pagkabata, unti-unting nanlamig ang kanyang puso. Hindi niya natutunang magmahal ng tama, kaya madalas niyang nasasaktan ang mga taong nasa paligid niya. Ngayong nasa pinakamababang punto ang kanyang career, labis siyang natatakot na malaman ng kanyang ina sa Amerika ang kanyang kalagayan. Natatakot siyang baka bumalik ito sa South Korea upang muling kontrolin at gapusin ang kanyang buhay. Nang marinig ni Marvin ang lahat ng kanyang hinanakit, agad niya itong niyakap ng buong pag-aruga. Nangako siya na anuman ang mangyari, gagawin niya ang lahat upang protektahan si Scarlett. Sa pagkakataong iyon, si Marvin naman ang unang humalik kay Scarlett, umaasang sa wakas ay magtatagumpay ang kanilang paraan. Kinabukasan, personal na dumalo si Representative Kim sa audition dahil alam niya ang dating mahinang pag-arte ni Scarlett. Pumunta siya upang panoorin ang inaakala niyang magiging kahihiyan nito. Ngunit pagbigkas pa lamang ni Scarlett ng kanyang unang linya, natigilan na si Representative Kim. Sa pagkakataong iyon, tunay na naipahayag ni Scarlett ang damdamin ng karakter. Mukhang naging epektibo nga ang halik nila ni Marvin noong nakaraang gabi. Nagkataon ding halos kapareho ng tunay na personalidad ni Scarlett ang matapang at matibay na supporting character. Dahil sa tulong ni Marvin at higit sa lahat sa sarili niyang pagsisikap, matagumpay na nakapasa si Scarlett sa audition. Ang matagumpay niyang pagbabalik ay ikinabahala ng ilan dahil natatakot silang maagaw niya ang spotlight mula kay Angela. Bilang pagdiriwang, naghanda ng isang magandang cake ang may-ari ng restaurant para kay Scarlett dahil isa ito sa kanyang pinakamatapat na tagahanga. Iminungkahi ni Scarlett na magpakuha silang lahat ng litrato. Excited namang inayos ng may-ari ang kanyang buhok, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Scarlett na siya pala ang kukuha ng litrato nila ni Marvin. Dahil dito, napailing na lamang siya dahil naloko siya. Pagkatapos ng munting salusalo, inihatid ni Marvin si Scarlett pauwi. Ngunit bigla silang nakita ng kapatid ni Marvin. Pagpasok sa bahay, agad niyang sinabihan ang kanyang kapatid na lumipat na ng tirahan at lumayo kay Scarlett. Halatang labis pa rin ang galit niya rito.
Sinabi ni Marvin na kailangan pa niya ng kaunting panahon upang makahanap ng malilipatan. Kahit ayaw niyang umalis, hindi rin siya makatanggi sa kagustuhan ng kapatid. Kinabukasan, opisyal nang pumirma si Scarlett ng kontrata kay Direktor Mon. Labis na nagtaka ang direktor kung paano biglang gumaling ang kanyang pag-arte sa loob lamang ng maikling panahon. Ngumiti lamang si Scarlett at sinabing isa yung lihim na hindi niya maaaring sabihin. Samantala, sa bahay ni Charis, hindi sinasadyang napaso ang bata. Nagpanik si Isabela at gustong gamutin agad ang sugat ng kanyang anak, ngunit nasa itaas ang first aid kit at hindi niya ito maabot. Bigla niyang naalala ang nakaraan. Noong iniwan siya ng kanyang asawa at mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang anak, nagkaroon siya ng postpartum depression. Dahil sa walang tigil na pag-iyak ng bata, nawalan siya ng kontrol at itinapon ang lahat ng gamit na nasa mesa. Hindi niya sinasadyang magasgasan ang mukha ng kanyang sanggol. Pagbalik sa kasalukuyan, nang makarating ang lahat sa ospital, nalagyan na ng benda ang paso ni Charis. Ngunit muling nawalan ng kontrol si Isabela at galit na pinalaya si Scarlett. Sinabi niyang kung hindi dahil sa pagliligtas ng kanilang ama kay Scarlett noon, hindi sana ito namatay sa sunog sa set. Natulala si Scarlett dahil wala siyang maalalang anumang kaugnayan sa pamilya ni Isabela. Kinabukasan, direkta siyang pumunta rito upang alamin ang katotohanan. Ngunit tumanggi si Isabela na ikwento ang kanyang nakaraan. Habang pauwi na si Scarlett, hindi niya sinasadyang makita ang isang lumang larawan ng pamilya ni Isabela. Nang makita niya ang ama ng magkapatid, bigla niyang naalala ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa sunog sa set noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, dumating si Marvin at mabilis na kinuha ang litrato, na parabang ayaw niyang malaman ni Scarlett ang buong trahedyang nangyari sa kanilang pamilya. Dahil dito, lalo pang dumami ang tanong sa isip ni Scarlett. Kinabukasan, sa pangkalahatang rehearsal ng buong cast, napakahusay na nagampanan ni Scarlett ang kanyang papel sa tulong ni Marvin. Samantala, si Angela ay halos lamunin ng inggit nang malaman niyang ang lalaking matagal na niyang minamahal na si Marvin ay siya na ngayong manager ng kanyang mortal na kaaway. Ngunit sa halip na magpadala sa negatibong emosyon, ginamit niya ang kanyang inggit at galit upang lalo pang paghusayin ang kanyang pag-arte. Bilang kapwa babae, agad napansin ni Scarlett na may gusto si Angela kay Marvin. Habang pauwi sila, tinanong niya si Marvin tungkol sa relasyon nito kay Angela. Hindi naman ito nagsinungaling. Sinabi niyang si Angela ang kauna-unahan niyang kliyente noong nagsisimula pa lamang siya bilang psychological counselor. Pagsapit ng unang araw ng shooting, bilang kinatawan ng pangunahing aktres, maraming regalong ipinamigay si Representative Kim sa buong production staff. Samantala, walang kakayahang gumawa ng ganoong bagay si Marvin. Ginamit iyon ni Representative Kim upang pagtawanan siya. Pinagbantaan pa niya si Marvin na kung hindi nito mapapaganda ang imahe ni Scarlett sa harap ng mga katrabaho, hindi magtatagal ay mawawalan ito ng kontrol at ibubuhos ang galit nito sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Marvin. Alam niyang malaki na ang ipinagbago ng personalidad ni Scarlett. Bukod pa roon, alam niyang galit pa rin si Representative Kim dahil tumanggi si Scarlett na i-renew ang kontrata nito sa kanilang kumpanya. Dahil dito, natahimik na lamang si Representative Kim at wala nang naisagot. Sa buong shooting, napansin niyang hindi nakatutok si Marvin sa pag-arte ni Scarlett. Sa halip, nakatutok lamang ito sa script. Napansin din niyang umabot na sa mas mataas na antas ang husay ni Scarlett sa pag-arte. Sa napakaikling panahon, kahit ang pinakamahusay na acting coach ay mahihirapang makapagbigay ng ganoong kalaking pagbabago. Halos gusto nang pumalakpak ni Representative Kim, ngunit naroon si Angela, kaya pinigilan niya ang sarili. Nakatanggap si Scarlett ng papuri mula sa lahat, lalo na kay Director Mon. Ngunit hindi pa man siya lubusang nakakapagsaya, agad siyang pinaalalahanan ni Marvin. Sinabi nitong 3 buwan lamang ang kanilang kontrata. Hanggang doon lamang ang maitutulong niya. Pagkatapos ng 3 buwan, kung hindi pa rin sapat ang husay ni Scarlett, siya na mismo ang kailangang managot sa sarili niyang karera. Ang dahilan kung bakit malamig ang kanyang mga salita ay dahil nangako siya kay Isabela na ilalayo niya si Scarlett sa kanilang buhay pagkalipas ng 3 buwan. Matapos sabihin yon, bumalik agad si Marvin sa kanyang tungkulin bilang manager. Upang malinis ang pangalan ni Scarlett, muli nilang pinanood ng mabuti ang video tungkol sa umano'y pang-aabuso nito sa empleyadong si Jopay. Sa video, makikitang galit na galit si Scarlett habang nagsasalita ng masasakit na salita. Bilang isang psychologist, napansin ni Marvin na kapag totoong galit si Scarlett, nagiging magulo at walang lohika ang kanyang pagsasalita. Ngunit sa video, napakaayos at tuloy-tuloy ng bawat linya. Para lamang siyang nagbabasa ng script. Dahil dito, tinanong ni Marvin si Scarlett kung nagsanay ba sila ni Jopay ng isang eksena noon. Bigla namang naalala ni Scarlett na dahil itinuring niyang malapit na kaibigan si Jopay, madalas niya itong kausapin at hingan ng opinyon tungkol sa kanyang pag-arte. Ngunit hindi na niya maalala kung saang pelikula nila isinagawa ang eksenang iyon. Kinagabihan, paulit-ulit na pinanood ni Marvin ang video. Sa wakas, may napansin siya sa isang sulok ng kwarto, isang script na may pamagat na Universe Inside the Room. Agad niyang tinanong ang dating manager ni Scarlett tungkol dito. Ipinaliwanag nitong script iyon ng isang hindi kilalang direktor at hindi pa tiyak kung naipalabas ba ang proyekto. Noong nagsisimula pa lamang si Scarlett bilang artista, tinatanggap niya halos lahat ng proyekto upang gumaling sa pag-arte. Bawat taon ay daan-daang drama at pelikula ang ginagawa sa South Korea, kaya ang paghahanap sa proyektong iyon ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng dagat. Sa ikalawang araw ng shooting, habang ipinapasa ni Marvin ang emosyon sa pamamagitan ng kanilang kakaibang koneksyon, nakatanggap siya ng isang tawag. Lumayo muna siya upang sagutin iyon. Pagbalik niya, tapos na ang eksena ni Scarlett.
Kahit wala ang kanyang tulong, napakahusay pa rin ang pagganap ni Scarlett at pinuri pa siya ng direktor. Pagkatapos ng shooting, hinarap ni Scarlett ang may-ari ng restaurant at tinanong kung alam nito ang buong nakaraan ni Marvin. Ikinuwento ng may-ari na matapos ang sunog sa set, namatay ang ama ni Marvin habang si Isabela naman ay tuluyang naparalisa. Doon lubusang naunawaan ni Scarlett kung bakit galit na galit si Isabela sa kanya. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanya, hindi na sana bumalik sa apoy ang ama ng magkapatid at hindi sana nangyari ang trahedyang sumira sa kanilang pamilya. Pag-uwi, tinanong ni Scarlett si Marvin kung ipagpapatuloy pa rin ba niyang mahalin ang isang tao kahit alam niyang masasaktan lamang siya. Sumagot si Marvin na ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin. Kapag puro sakit na lamang ang dulot ng isang relasyon, nauwi lamang iyon sa trahedya at nagiging parusang pinapasa ng dalawang taong nagmamahalan. Bilang isang psychological counselor, nauunawaan niya ang kalikasan ng tao at ng mga relasyon. Ngunit inamin din niyang kahit siya mismo ay hindi niya kayang ayusin ang relasyon nila ng kanyang kapatid. Tahimik na sumagot si Scarlett. Sinabi niyang kapag tunay na niyang minahal ang isang tao, hindi niya ito bibitawan kahit gaano pa kasakit ang pagdaanan nila. Kinabukasan, lumabas si Marvin upang mamasyal kasama ang kanyang kaibigan. Ipinaalam ng detektibong kaibigan ni Marvin na si Jupay ay isang babaeng karapat-dapat mahalin. Ang kanyang ina ay may cancer, kaya umiikot ang buong buhay ni Jupay sa pag-aalaga rito. Pinahahalagahan niya ang relasyon nila ng kanyang ina at ang lahat ng bagay na may kaugnayan dito. Nang makauwi si Marvin ng gabing iyon, may nakita siyang delivery para sa kanya. Doon niya nalaman na binawi na ng National Psychological Institute ang desisyon nitong disiplinahin siya. Samantala, nakarating na si Scarlett sa set. Nakita niya si Angela na nakaupo sa labas habang manipis lamang ang suot kahit napakalamig ng panahon. Napaisip si Scarlett na talagang napakatatag ng mga artista. Ang tagumpay nila ay binabayaran ng dugo, luha at maging ng kanilang kalusugan. Iniabot niya kay Angela ang isang hand warmer at alanganing humingi ng paumanhin. Nagulat si Angela sa biglaang kabaitan ni Scarlett at hindi agad nakapagsalita. Hindi nagtagal, dumating si Marvin. Hinikayat niya si Scarlett na ibigay ang lahat sa papel na kanyang gagampanan. Alam niyang nakakaramdam ito ng pressure dahil katrabaho nito ang isang veterana at mahusay na aktres tulad ni Angela. Ngunit sinabi niyang may sarili rin itong kakaibang kulay bilang artista. Pinayuhan ni Marvin si Scarlett na umarte ng tapat upang tunay na maiparating sa mga manonood ang damdamin ng kanyang karakter. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa detektibo. May nakita raw silang suspect sa ospital kaya dali-dali siyang umalis. Sinabi ni Scarlett na kung wala si Marvin sa kanyang tabi, hindi niya magagampanan ng maayos ang kanyang papel. Ngunit pinakalma siya ni Marvin. Sinabi nitong naniniwala siyang kaya niya yon. Kailangan lamang niyang maging panatag, magtiwala sa sarili at gawin ang kanyang makakaya. Samantala, nang makarating si Marvin sa ospital, wala siyang nakitang bakas ni Jupay. Matapos ang matagal na paghahanap na walang resulta, napilitan siyang umuwi. Sa kabilang banda, labis ang kaba ni Scarlett habang nasa set. Dahil wala si Marvin sa kanyang tabi, lalo niyang naramdaman ang bigat ng pressure. Sa nakalipas na panahon, nasanay siyang umasa rito. Ngayong wala ito sa tabi niya, napakahirap para sa kanya. Ngunit kahit alam niyang ang taong laging umaasa sa iba ay maaaring mabigo, nagpasya siyang subukan ang sariling kakayahan. Nang makabalik si Marvin, nagulat siyang makita ang napakahusay na pagganap ni Scarlett. Para bang tuluyan na nitong naging bahagi ang karakter. Maging ang bawat ekspresyon ng kanyang mukha ay kontroladong-kontrolado. Lubos na nasiyahan ang direktor at hindi ito nagtipid sa papuri para kay Scarlett. Matapos ang huling eksena, bumigay rin ang katawan ni Scarlett sa matinding pagod at pressure. Nang mawala ang lahat ng tensyon, nawalan siya ng malay. Pagmulat niya ng mga mata, nasa ospital na siya. Sa buong panahong iyon, si Marvin ang nagbabantay sa kanyang tabi. Nang makita nitong nagising na siya, tatayo sana ito upang kumuha ng mainit na tubig. Ngunit pinigilan siya ni Scarlett. Sinabi niyang ang kailangan niya ngayon ay ang presensya lamang ni Marvin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Marvin ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Sinabi nitong natuntun na nila ang kinaroroonan ni Jupay. Kailangan na lamang nilang makuha ang orihinal na video upang mapatunayan ang katotohanan sa likod ng pang-aapi kay Scarlett at matukoy kung sino talaga ang may kagagawan nito. Kinabukasan, dumating si Scarlett sa set na tila walang buhay ang kanyang mukha. Nang makita niya ang dating manager, tinawag niya ito upang tulungan siyang magdala ng mga gamit. Ngunit mabilis na naglakad ang manager, kaya hinabol pa siya ni Scarlett. Hindi pala si Scarlett ang hinahanap ng dating manager kundi si Marvin. Sinabi ng manager na may mga bagong detalye tungkol sa pang-aapi kay Scarlett at posibleng si Angela ang nasa likod ng lahat. Nagkataong nasa labas lamang si Scarlett at narinig niya ang buong usapan. Nang marinig niyang si Angela pala ang posibleng may kagagawa ng lahat ng kanyang pinagdaanan, labis siyang nagalit. Hindi niya pinansin ang mga taong pumipigil sa kanya. Diretso siyang pumasok sa silid at sinampal si Angela. Hindi niya alam na kinukunan pala ng assistant ni Angela ang lahat habang nagvi-vlog. Dahil dito, malinaw na nakunan ang malakas na sampal ni Scarlett. Mabilis na kumalat ang video at naging malaking usap-usapan sa entertainment industry. Nagtipon-tipon ang mga opisyal ng entertainment company upang pag-usapan ang nangyari. May ilan na gustong tanggalin si Scarlett sa proyekto. Ngunit tumutol ang direktor. Para sa kanya, napakahusay ni Scarlett at isa ito sa pinakamahalagang artista ng pelikula. Mahigpit na sinabi ng direktor na hindi niya hahayaang sirain ang karera ni Scarlett. Sinabi rin niyang sinumang magtatangkang saktan o alisin si Scarlett ay haharapin muna siya.
Kinagabihan, inihatid ni Marvin si Scarlett pauwi. Malamig na sinabi ni Scarlett na tapos na ang kanilang 3 buwang kontrata at malaya na si Marvin na gawin ang gusto nito. Ngunit inakala ni Scarlett na gusto lamang ni Marvin na tapusin ang lahat upang tuluyan na siyang iwan. Dahil dito, mahigpit niya itong niyakap at umiiyak na nakiusap na huwag siyang iwan. Matapos ang lahat ng nangyari, nahirapang patulugin ni Marvin si Scarlett. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na siya ng almusal upang maibsan ang gutom nito. Kahit panay ang puna ni Scarlett sa kanyang luto, marami pa rin siyang kinain. Samantala, nagtungo si Marvin sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng ina ni Jopay. Doon niya natagpuan si Jopay at ipinakilala ang sarili bilang manager ni Scarlett. Sinabi niyang hindi siya pumunta roon upang linisin ang pangalan ni Scarlett sa mata ng publiko, kundi upang malaman lamang ang buong katotohanan at maibsan ang bigat na dinadala ni Scarlett. Inamin ni Jopay na ginawa niya ang lahat dahil pinilit siya ni Representative Kim. Nangako itong hahanapan ng pinakamagaling na doktor ang kanyang ina kung susundin niya ang lahat ng utos nito. Ngunit sa huli, hindi nito tinupad ang pangako at namatay ang kanyang ina dahil sa sakit. Samantala, naalala ni Representative Kim ang banta ni Marvin sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang hindi na maghintay at siya na mismo ang unang kikilos. Mabilis na ibinalita ng manager na balak ni Representative Kim na palakihin ang insidente at ipakulong si Scarlett sa kasong sinadyang pananakit. Ngunit kalmado lamang si Marvin. Sinabi niyang hayaan na lamang nilang gawin ng matanda ang gusto nito. Pagkatapos, nagtungo si Marvin kay reporter Han at mahigpit itong kinausap. Binalaan niya itong kaya niyang sirain ang karerang ilang taon nitong pinaghirapan. Dahil dito, napilitan si reporter Han na maglabas ng retraksyon tungkol kay Scarlett. Nang mabasa ni Representative Kim ang retraksyon, labis siyang nagalit dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni reporter Han. Kasunod nito, naglabas din si Jopay ng pampublikong paghingi ng tawad at retraksyon para kay Scarlett. Ipinaliwanag niyang walang nangyaring pang-aapi. Nagpa-practice lamang noon si Scarlett ng kanyang pag-arte at hiniling sa kanya na gumanap bilang isang aktres habang si Scarlett ay gumaganap bilang isang masungit at mapang-abusong karakter. Hindi nila inaasahang ang eksenang iyon ang magiging ebidensyang gagamitin laban kina Jopay at Representative Kim. Sa wakas ay nalinis ang pangalan ni Scarlett. Labis ang kanyang saya kaya mahigpit niyang niyakap si Marvin at paulit-ulit na nagpasalamat. Ngunit mumiti lamang si Marvin at sinabing huwag na lamang siyang pasalamatan. Sa halip, hihingi siya ng isang pabor. Ang hiling niya ay makipag-date sa kanya si Scarlett sa loob ng isang araw. Magkahawa kamay silang naglakad sa kalye tulad ng isang ordinaryong magkasintahan. Magkasama silang kumain, nanood ng scene at nagkuha ng maraming litrato upang maging alaala. Sa pagkakataong iyon, naging tapat na rin si Marvin sa kanyang nararamdaman. Marahan ngunit buong pagmamahal niyang hinalikan si Scarlett na para bang nais niyang itatak sa alaala ang sandaling iyon magpakailanman. Kinabukasan, nagising si Scarlett na puno ng saya. Pakiramdam niya ay tunay na siyang umiibig at minamahal. Ngunit biglang dumating ang dating manager at tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Sinabi nito na siya na ang magiging bagong manager ni Scarlett dahil nagbitiw na si Marvin at ipinasa rito ang lahat ng kanyang trabaho. Nagulat si Scarlett at agad na tumakbo papunta sa bahay ni Marvin, ngunit wala na ito roon. Pumunta rin siya sa kaibigan ni Marvin, ngunit maging ito ay walang alam kung nasaan siya. Paulit-ulit siyang tumawag sa telepono ni Marvin, ngunit walang sumasagot. Labis na nalungkot si Scarlett dahil bigla na lamang itong nawala nang hindi man lang nagpapaalam. Patuloy siyang tumatawag at nag-iwan ng mga voice message. Sa una, galit siyang nagsalita at sinabing hindi na niya aalagaan pa si Marvin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nag-iwan siyang muli ng panibagong voice message. Sinabi niyang pinatawad na niya ito sa biglaang pag-alis at dapat sana ay isinama siya sa pagharap sa lahat ng iyon. Nang gabing iyon, umiiyak na nagpadala si Scarlett ng isa pang voice message. Sinabi niyang labis na niyang namimiss si Marvin. Inamin din niyang mula nang mawala ito, tuluyan nang naging magulo ang kanyang buhay at pakiramdam niya ay parang kalahati ng kanyang puso ang nawala. Narinig ni Marvin ang lahat ng kanyang mga mensahe at hindi rin niya napigilang masaktan sa bawat salitang binitiwan ni Scarlett. Mula noon, araw-araw nang kinukulit ni Scarlett ang kaibigan ni Marvin. Palagi niya itong tinatanong kung kumusta na si Marvin at kung nasaan ito. Ngunit sa tuwing wala siyang nakukuhang sagot na gusto niyang marinig, tahimik na lamang siyang umaalis. Ganoon ang naging rutina niya araw-araw. Kahit gaano siya kaabala, hindi pumapalya si Scarlett sa pagpunta roon. Isang araw, labis ang kanyang kalungkutan kaya nauwi siya sa pag-inom ng alak. Uminom siya hanggang sa malasing bago umuwi. Habang lasing, dumiretso siya sa bahay ni Marvin at paulit-ulit na kinatok ang pintuan. Sinisi ni Scarlett si Marvin sa paglalaro sa kanyang damdamin. Sinabi niyang ito ang unang pumasok sa kanyang puso, nagbigay ng init at pag-asa, ngunit bigla rin siyang iniwan ng walang paliwanag. Kinabukasan, habang nasa set ng pelikula si Scarlett, muntik siyang masaktan nang may mabigat na kagamitang nahulog malapit sa kanya. Sinabihan niya ang dating manager na tawagan si Marvin at ipaalam ang nangyari. Pagkarinig pa lamang na nasaktan si Scarlett, iniwan agad ni Marvin ang lahat ng kanyang ginagawa at nagmadaling puntahan siya. Ngunit alam na alam ni Scarlett na ang pagpapanggap niyang nasaktan ay isang paraan lamang upang mapapunta si Marvin dahil sigurado siyang tunay itong nag-aalala para sa kanya. Hindi siya nagalit. Sa halip, tahimik niyang itinanong kung saan ito nagpunta sa mga nakalipas na araw. Bakit ito bigla na lamang nagbitiw sa trabaho gayong maayos naman ang lahat? May nagawa ba siyang mali na naging dahilan upang layuan siya nito? Sumagot si Marvin na wala siyang kasalanan. Ipinaliwanag niyang maayos na ang kalagayan ni Scarlett.
Nalinis na rin ang pangalan nito, kaya naisip niyang iyon na ang tamang panahon upang umalis dahil kailangan ng matutong tumayo ni Scarlett sa sarili nitong mga paa. Para kay Scarlett, ang relasyon nila ay nasa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig. Ngunit para kay Marvin, profesional lamang ang kanilang samahan. Sinabi niyang si Scarlett ang kanyang boss at siya naman ang manager nito, kaya dapat manatiling profesional ang kanilang relasyon. Tinanong siya ni Scarlett kung mayroon bang manager na humahalik sa kanyang artista. Ngumiti lamang si Marvin at sinabing isa lamang iyong halik na pamamaalam. Alam ni Scarlett na nagsisinungaling ito. Ramdam niyang sinasadya lamang siyang itulak palayo. Samantala, binabasa ng ina ni Scarlett ang impormasyong nakalap ng detektibo tungkol kay Marvin. Kasabay nito, paulit-ulit siyang tinatawagan ni Representative Kim, ngunit hindi niya ito sinasagot. Habang lumilipas ang mga oras, lalo namang nagpapanik si Representative Kim. Sunod-sunod ang masasamang balitang dumarating sa kanya. Ipinaalam ng kanyang assistant na marami ng bagong artista ang nagkansela ng kanilang kontrata. Mas mabigat pa rito, maging si Angela, na itinuturing niyang pinakamahalagang alaga, ay piniling umalis sa pinakamahirap na sandali. Kasabay ng lahat ng iyon, dumagsa rin ang mga problemang pinansyal, kaya halos hindi na makahinga si Representative Kim. Samantala, naghahanap naman ng bagong bahay sina Marvin at ang kanyang kaibigan. Nang marinig niya ang malakas na kulog at maramdamang malapit ng umulan, bigla niyang naalala si Scarlett. Alam niyang matinding takot ang nararamdaman nito tuwing umuulan dahil sa masasakit nitong alaala noong bata pa siya. Tama nga ang kanyang kutob. Sa oras na yon, aksidenteng nakulong si Scarlett sa loob ng women's fitting room dahil nasira ang pinto. Paulit-ulit siyang sumisigaw at kumakatok, ngunit walang nakarinig sa kanya. Nang malaman ng mga tao ang nangyari, agad nilang tinawagan si Marvin upang humingi ng tulong. Habang naghihintay si Scarlett na mailabas, unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal nang nakalimutan. Naalala niyang may isang taong minsang nagsabi sa kanya na sa tuwing sisigaw siya ng, "Sagipin mo ako," darating ito upang iligtas siya. Unti-unting nawala ang malabong alaala at dahan-dahang luminaw ang mukha ng lalaking iyon. Sa wakas ay nakilala ni Scarlett kung sino ito. Lalo siyang napaiyak. Ang lahat ng alaalang matagal niyang ikinubli sa kanyang isipan ay sabay-sabay na bumalik na parang isang malakas na bagyo. Hindi nagtagal, mabilis na dumating si Marvin at inilabas si Scarlett mula sa madilim na silid. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Marvin sa kanyang bahay, nakita niyang naghihintay si Scarlett sa harap ng kanyang pintuan. Noong una ay nagkunwari siyang hindi niya ito nakita. Ngunit sa huli, hindi rin niya kinaya. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit pa siya hinihintay doon. Dahil sobrang lamig sa labas, pinapasok ni Marvin si Scarlett sa loob ng bahay. Hindi mapigilan ni Scarlett ang pag-iyak. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nagulat si Marvin at agad siyang tinanong kung ano ang nangyari, ngunit tumanggi siyang sumagot. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Ang sakay nito ay walang iba kundi ang ina ni Scarlett. Matagal nang hindi nakikita ang mag-ina, ngunit sa halip na kamustahin ang anak, ang unang sinabi ng kanyang ina ay ang pagpuna sa maliit nitong tinitirhan. Sinisi pa nito si Scarlett dahil hindi man lamang siya kinumusta. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang pagpapanggap. Sinabi pa niyang hindi siya naging masaya sa Amerika dahil palagi niyang iniisip si Scarlett at nag-aalala na mag-isa lamang ito sa South Korea at walang mag-aalaga rito. Pagod na si Scarlett sa mga kasinungalingan ng kanyang ina, kaya agad niya itong pinutol. Direkta niyang itinanong kung sino ba talaga ang nagligtas sa kanya noong nagkaroon ng sunog. Malinaw na malinaw sa kanyang alaala na isang lalaki ang nagligtas sa kanya. Ngunit nang magising siya noon sa ospital, sinabi ng kanyang ina na ito ang sumagip sa kanya. Dahil doon, buong buhay niyang sinunod ang lahat ng kagustuhan ng kanyang ina. Handa siyang magtrabaho hanggang mawala ng lakas bilang sukli sa pagliligtas umano nito sa kanya. Ngunit ngayon, malinaw na inamin ng kanyang ina na hindi siya ang nagligtas kay Scarlett. Sinabi nitong noon pa man ay napaka-ambisyoso na ni Scarlett. Binalaan na raw siya ng direktor na huwag nang ituloy ang mapanganib na eksena, ngunit nagpumilit pa rin siyang gawin yon. Kung hindi lamang daw naging matigas ang ulo ni Scarlett, hindi sana nangyari ang sunog. At kung hindi nangyari ang sunog, hindi rin sana namatay ang direktor habang inililigtas siya. Upang hindi lamunin ng matinding pagkakasala ang kanyang anak, itinago ng kanyang ina ang katotohanan at nagpanggap na siya ang nagligtas dito. Pagkatapos ay binalaan niya si Scarlett. Sinabi niyang kapag nalaman ni Marvin na ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama ay si Scarlett, tiyak na kamumuhian siya nito. Labis na natakot si Scarlett sa posibilidad na yon. Matapos muling manipulahin ang isipan ng kanyang anak, agad namang ipinakilala ng kanyang ina ang sarili sa media bilang bagong manager ni Scarlett. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang plano. Diretso siyang pumunta kay Director Mon at iginiit na dagdagan ang mga eksena ni Scarlett sa pelikula. Noong una ay tumanggi ang direktor. Ipinaliwanag nitong malinaw nang nakasaad sa script ang dami ng eksena ng supporting actress at napagkasunduan na iyon ng buong production. Ngunit hindi iyon pinansin ng ina ni Scarlett. Ipinaalala niya kay Director Mon na nalinis na ang pangalan ni Scarlett sa issue ng pambubuli at siguradong muli itong magte-trend sa social media na makatutulong sa pagtaas ng kasikatan at kita ng pelikula. Dahil kapani-paniwala ang kanyang mga sinabi, napilitan si Director Mon na pumayag. Hindi nagtagal ay nalaman yon ni Scarlett. Agad niyang hinarap ang kanyang ina at kinwestiyon ang ginawa nito. Sinabi niyang siguradong pagmumulan lamang iyon ng panibagong kontrobersya dahil magiging mas marami pa ang eksena ng supporting actress kaysa sa pangunahing bida. Bukod pa rito, iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na si Angela ang magiging pangunahing aktres. Ayaw ni Scarlett na maagaw ang spotlight ng kanyang kasamahan.
Ngunit binaliwala lamang ng kanyang ina ang kanyang saloobin. Patuloy nitong itinanim sa isip ni Scarlett na kung gusto niyang makarating sa tuktok, kailangan niyang tapakan ang iba. Ayon dito, ang empatya sa entertainment industry ay parang kutsilyong ikaw mismo ang tumatarak sa sarili mo. Hindi na kinaya ni Scarlett ang mga salitang iyon kaya lumabas siya. Sa paglabas niya, nagkataong nakasalubong niya si Angela. Nalaman na rin ni Angela na binawasan ang kanyang mga eksena upang idagdag kay Scarlett. Sinubukan ni Scarlett na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa naging desisyon. Ngunit hindi na naniwala si Angela. Ang relasyon nilang nagsisimula pa lamang maayos ay muling nasira. Samantala, bumalik naman tayo kay Representative Kim. Isa-isang umalis ang mga taong nagtatrabaho sa kanyang kumpanya hanggang sa mabilis itong nalugmok sa bingit ng pagkalugi. Doon lamang niya napagtanto na isa lamang pala siyang piyesa sa planong ginawa ng ina ni Scarlett. Lumalabas na hindi siya ang may pakana ng pagpapakalat ng tsismis at paninira laban kay Scarlett. Ang totoong nasa likod ng lahat ay ang sariling ina ni Scarlett. Ginawa niya iyon dahil 10 taon nang nagtatrabaho ng mag-isa si Scarlett sa entertainment industry at tuluyan na niyang nawalan ng kontrol dito. Kaya minabuti niyang sirain ang sariling anak upang wala na itong ibang pagpipilian kundi ang bumalik at muling sumunod sa kanya. Noong una, nangako siyang kapag natapos ang lahat ay bibigyan niya si Representative Kim ng permanenteng exclusive contract kay Scarlett. Ngunit nang makuha na niya ang gusto niya, agad niyang binawi ang kanyang pangako. Sa parehong pagkakataon, dahil kay Director Mon, nalaman ni Marvin na hindi maganda ang kalagayan ng pag-isip ni Scarlett. Napagtanto niyang muli na naman itong kinokontrol at pinagsasamantalahan ng sarili nitong ina. Hindi niya hahayaang masira na naman ang buhay ni Scarlett. Kaya agad siyang nagtungo sa set upang hanapin ito. Nakita niyang mag-isang nakaupo si Scarlett. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang na siya ng ina nito. Hinila siya nito palayo upang hindi sila makita ni Scarlett. Mahigpit nitong sinabi na hindi na siya ang manager ni Scarlett at wala na siyang karapatang makialam. May kumpiyansa pa nitong ipinahayag na nasa kanya ang lahat ng resources na kailangan upang muling pasikatin ang kanyang anak, samantalang si Marvin ay wala umanong mayaalok. Kaya mas mabuti pang huwag na itong humarang. Sa kabila ng lahat ng masasakit na salita, kalmado lamang nang umiti si Marvin. Direkta niyang sinabi na bagamat hindi na siya manager ni Scarlett, isa pa rin siyang psychological counselor at mayroon silang pirmadong long-term counseling agreement. Dahil dito, hindi siya titigil sa pagprotekta sa kalusugan ng isip ni Scarlett. Hindi rin siya natatakot sa mga pagbabanta ng kanyang ina. Nang makita ng babae na hindi siya natitinag, ipinakita nito ang tunay nitong ugali. Nagbanta siyang sasabihin niya kay Scarlett na siya ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Marvin kung patuloy nitong susubukang ilayo si Scarlett sa kanya. Ngunit hindi alam ng babae na matagal nang nalaman ni Scarlett ang buong katotohanan. Samantala, si Marvin ay labis na nabahala dahil natatakot siyang masaktan si Scarlett kapag nalaman nito ang lahat. Sa kabilang banda, dahil sa labis na stress at hindi magandang kalagayan ng kanyang pag-isip, unti-unting bumagsak ang pagganap ni Scarlett. Paulit-ulit siyang pinatitigil ng direktor sa bawat eksena. Sa tuwing nangyayari yon, si Marvin ang agad niyang naalala. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala na ito sa kanyang tabi upang alalayan at palakasin ang kanyang loob. Sa mga sumunod na araw, naging parang makina na lamang si Scarlett. Ginagawa na lamang niya ang bawat trabahong nakatakda sa schedule na inihanda ng kanyang ina. Isang araw, pumunta si Marvin upang hanapin siya, ngunit bigla na lamang nawala si Scarlett nang walang anumang bakas. Agad siyang hinanap ni Marvin sa iba't ibang lugar, ngunit wala siyang makita. Hindi nagtagal, naging malaking balita sa media ang misteryosong pagkawala ni Scarlett. Doon lamang tuluyang naunawaan ni Marvin ang tunay niyang nararamdaman. Napagtanto niyang hindi lamang simpleng awa o pag-aalala ang nararamdaman niya para kay Scarlett. Minamahal na pala niya ito. Habang wala nang ibang makaisip kung saan hahanapin ang babae, biglang tumawag ang may-ari ng restaurant kay Marvin. Sinabi nitong ilang araw bago mawala si Scarlett, pumunta ito sa kanyang restaurant upang uminom at nagtanong kung saan madalas pumunta si Marvin kapag gusto nitong mapag-isa. Pagkarinig nito, agad na nagtungo si Marvin sa lawa kung saan madalas siyang mangisda. At doon na niya natagpuan si Scarlett. Nagulat si Scarlett nang makita siya at agad na nagtanong kung paano siya nahanap. Ngumiti si Marvin at sinabing kahit saan pa siya magpunta, hahanapin pa rin niya ito. Noon, si Scarlett ang laging unang nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man makapagsalita si Scarlett, inamin na ni Marvin na labis niya itong namimiss. Mahigpit niya itong niyakap at humingi ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan at hinayaang mag-isa. Hindi na napigilan ni Scarlett ang kanyang pagluha na parang isang batang matagal na nagtitimpi. Ngunit hindi nagtagal ang tahimik nilang sandali. Nakita ni Marvin ang mga resibo ng hotel at pagkain ni Scarlett sa loob ng nakaraang isang linggo. Habang isa-isa niya itong tinitingnan, lalo siyang nasaktan at napaluha. Doon niya napagtanto kung gaano kalaking hirap ang pinagdaanan ni Scarlett habang mag-isa. Ipinaliwanag ni Scarlett na nawala siya dahil gusto niyang makalaya sa labis na pagkontrol ng kanyang ina. Dahil wala siyang maisip na ibang mapupuntahan, pinili niyang pumunta sa lugar na madalas puntahan ni Marvin. Gusto niyang maranasan ang kapayapaang nararamdaman nito roon. Bago siya tuluyang umalis, tinawagan siya ni Representative Kim at sinabi rito ang buong katotohanan. Ang sarili niyang ina pala ang nagpakalat ng chismis na isa siyang bully at manipulatibong tao. Ang kanyang ina rin ang nagtulak sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Dahil dito, labis na naawa si Scarlett sa sarili. Kaya nagpasya siyang iwan muna ang lahat upang hanapin ang tunay na kapayapaan. Nangako si Marvin na anuman ang maging desisyon ni Scarlett, hindi niya ito iiwan at palagi niya itong sasamahan.
Dahil sa suporta ng taong mahal niya, nagkaroon muli ng lakas ng loob si Scarlett. Pagbalik niya, agad niyang ipinawalang bisa ang kontrata niya sa kanyang walang konsensyang ina. Sinabi niyang mula ngayon ay wala na itong karapatang kontrolin ang kanyang buhay at karera. Noong una, inakala lamang ng kanyang ina na isa iyong bugso ng damdamin ng isang anak na ayaw sumunod. Sinabi nitong bibigyan lamang niya ng ilang araw na pahinga si Scarlett upang makapag-isip. Ngunit matatag na ang loob ni Scarlett. Direkta niyang sinabi na kung hindi pipirmahan ng kanyang ina ang pagpapawalang bisa ng kontrata, magsasampa siya ng kaso sa korte. Labis na nagalit ang kanyang ina. Patuloy itong nagbanta na isisiwalat kay Marvin ang lihim tungkol sa pagkamatay ng ama nito. Ngunit pagod na si Scarlett sa lahat ng pananakot. Ipinaalala niya sa kanyang ina na hindi siya ang nagpumilit na gawin ang mapanganib na eksena noon. Sa halip, ang kanyang ina mismo ang nagpilit sa kanya na tanggapin ang papel upang mapatunayan na mas magaling siya kaysa sa ibang batang artista. Pinagbantaan pa siya noon na kapag tumanggi siya, ibabalik siya sa bahay ampunan. Dahil natatakot siyang maiwan muli, napilitan ang batang si Scarlett na sumunod. Pagbalik sa kasalukuyan, inilabas ni Scarlett ang audio recording na ipinadala sa kanya ni Representative Kim. Sa recording na yon, malinaw na naririnig ang pag-uusap ng kanyang ina at ni Representative Kim habang detalyado nilang pinaplano kung paano sisirain ang reputasyon ni Scarlett sa pamamagitan ng pagpapakalat ng tsismis at paninira upang tuluyang bumagsak ang kanyang karera. Hanggang sa huling sandali, hindi pa rin inamin ng kanyang ina ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sa halip, patuloy pa rin itong nagkunwaring ginagawa lamang ang lahat dahil mahal niya ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naapektuhan si Scarlett sa mga luha at pagpapanggap ng kanyang ina. Tinuruan siya ni Marvin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Dahil doon, hindi na niya kailangang kumapit sa huwad na pagmamahal ng kanyang ina. Nang lumabas si Scarlett mula sa silid, nadatnan niyang naghihintay si Marvin sa labas. Wala itong sinabi. Mahigpit na lamang niya itong niyakap. Nang gabing iyon, mataas ang lagnat ni Scarlett. Buong magdamag siyang inalagaan ni Marvin at hindi ito umalis sa kanyang tabi. Kinabukasan, nang bumaba na ang kanyang lagnat, nakita niyang nakatulog si Marvin sa tabi ng kanyang higaan. Pagkagising ni Marvin, kusang loob na iminungkahi ni Scarlett na dalawin nila ang puntod ng yumaong ama nito. Alam niyang kung gusto niyang tuluyang makalaya sa takot at panggigipit ng kanyang ina, kailangan niyang maging tapat kay Marvin at sa alaala ng ama nito. Sa halip na sisihin siya, pinatahan pa siya ni Marvin. Mahinang tinanong ni Scarlett kung galit ba ito sa kanya. Ngunit umiling lamang si Marvin. Sinabi nitong kahit sinong bata pa ang nasa sitwasyon noon, gagawin pa rin ng kanyang ama ang lahat upang iligtas ito dahil likas itong mabuting tao. Idinagdag pa niya na ang mga nangyari noon ay bahagi na ng nakaraan at dapat na nila yung bitawan. Ayaw niyang habang buhay na mabuhay si Scarlett sa matinding pagkakasala. Matapos nilang mailabas ang lahat ng laman ng kanilang mga puso, pareho silang nakaramdam ng matinding ginhawa. Sa wakas, buong tapang na rin nilang naipahayag ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Lumipas ang 1 taon. Sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at talento, nanalo si Scarlett ng parangal bilang Best Supporting Actress. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Marvin ang kanyang karera bilang isang kilalang psychological counselor. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Isabela. Tuluyan na nitong nalampasan ang sakit na matagal nitong dinadala sa kanyang kalooban at naging isang matagumpay na pintor. Laging dinarayo ng mga tao ang kanyang gallery at tuluyan na ring naayos ang relasyon nilang magkapatid. Kasabay ng pag-unlad ng kanilang mga karera, ay lalo ring tumibay ang pagmamahalan ni Scarlett at Marvin. Matapos nilang malampasan ang lahat ng pagsubok at hamon, wala nang anumang makapipigil sa kanilang dalawa na maging masaya habang buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.